My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serve as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help, and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs, but at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now. Magandang araw po mga kababayan. Ngayong araw po ay meron tayong detailed analysis, opinion assessment or DOA. Ang pamagat po nito ay Duterte's and People's War versus the 3Gs. Ano tong 3Gs? The Three Giant Syndicates or 3Gs. Umpisahan po natin. Detailed analysis, opinion assessment or DOA based on the task forces, the threat and risk assessment on national security situation from open reports of current event sources. Doon po tayo nag-base. So, let's proceed. Mga kababayan, ang first syndicate, na giant syndicate, is the syndicate of bad capitalists, cartels, systems, and the law of supply and demand. Tingnan natin yung elitism and cronyism. To protect their personal interest yan. Yan ang gusto nilang mangyari. Kaya nagsusupport sila sa destroy and divert stratagem ng mga politiko ngayon. Chance corruption, kung makapag-corrupt sila dyan, talagang gagawin nila. Pero ang number one doon is yung ini-instigate nila ang ICC and they try to destroy yung previous administration na nakasira sa kanila. Alam naman natin ang nangyari dyan. And that's why they also like impeachment. Then, pinapalakas nila ang cronyism dyan sa government. And then they want to control financial institutions ng government and then yung politics itself. Sa oligarchy, mga kababayan, pareha lang. They want to protect their interests. They are funding connections, no, sa kung saan-saan man.
pinapund nila ang politicians. But now, almost sa 50%, almost lumalabas, mga mayayaman, mga may kaya, mga may negosyo na oligarchs ang nandyan na sa ating mga posisyon sa ating gobyerno. Influence politics, monopolize resources. Siyempre gusto nila, habang may ano ka kasi, meron kang negosyo at nandyan ka pa sa politika, kaya mong mamonopolize yung resources. At the same time, na mamanipulate nila yung economy. Okay? So sa drug syndicate naman, pinapund nila ang political networks kasi gusto rin nilang gusto nilang meron silang connections. Fund versus adversary. Sino bang adversary ng drug syndicate? Automatically yung mga Duterte, no? Fund cyber propaganda. So, yung cyber propaganda na yan is directed yan doon sa mga nakalaban nila. Like, siyempre, alam natin ang previous president, yung mga iba pa na lumaban dati dito mula sa mga drug syndicate. Nagpapund din sila versus anti-drug campaign. So, alam mo na, ang ginagawa ng mga yan is bribery, resurrect drugs outlets, and then gusto nila at the end is to establish drug cartel. Ang hoarders naman, mga hoarding, they want to fund for connection to higher positions ng mga may higher positions ng mga personalities. Increase network, nagpapund din sila ng mga politicians. Pero at the same time, dahil itong mga hoarders, kaya naman nila, kung kaya nilang tumakbo dyan saan man, sa politika, either sa mayor, kapitan, or whatever, ginagawa na nila yan. Nandyan na nga sila So, fund CNN LTGs, fund bribes, then manipulate economy, then establish hoarding system. Ang smugglers naman, ganun din. They want to fund connection sa higher position, connection with authorities, lure yung pan politicians, nagpapan sila ng politicians, etong mga smugglers. Increase networks. Kasi kailangan dito kasi sa smuggling is networking So, they are trying to increase networking. Ang masaklap dyan, kung ma-penetrate nila itong ating military and police, yung ating mga law enforcers, yung napakahirap. Kasi doon papunta Doon napapunta ito. At hindi lang yan, siguro matagal na nga, baka na nila, na-penetrate, hindi natin alam, no? So, establish din sila ng smuggling system. Yun yung malaking problema ng bansa. And this is the first giant syndicate, the syndicate of bad capitalists. So, ito yung mga gusto ng elitism, control financial institutions of the government and politics, oligarchy, manipulate economy. Ang drug syndicate, establish ang kanilang drug cartel. Ang hoarders, establish hoarding system. Ang smuggling, establish the smuggling system. So, yan. Number 2 syndicate are the syndicate of CNN, CPP, NPA, NDF, yung allies nila at ang allies nila, political allies, no? May roadmap and timeline para sa kanila. So, let's see. Lay low arms struggle, nakikita natin that the CNN lay low their arms struggle but intensify political campaigns. No? So, tingnan natin paano nila ginagawa ito. May roadmap and timeline sila dyan, timeline. 2024, yung activism. Sa activism, nakita natin, ICC, anti-Duterte, sila nag-push nito House probes, nandyan sila. Talagang sila na yung judge, sila pa yung prosecutor, sila pang judge. Talagang matikas talaga ang ginagawa. So, corruption versus confidential fund, no? Impeachment versus the vice president. Armed Forces and Police Intel Fund, sinisilip nila ito. At minor rallies. So, makikita natin dito ang kanilang activities, where it is going. In 2025, gusto nilang mag-increase ng clout. We are expecting that they will increase their clout or their influence. Paano? Run for Senate. So nakita nyo, sila ang pinaka-organized na tumakbo dyan sa Senado. For Congress, run for Congress, meron na rin sila. Nakita natin na dyan nga nanggaling yung mga karamihan. LGUs, tatakbo din sila dyan. Barangays and SKs, later on tatakbo din sila dyan. And with that, they are trying to increase alliances. Nag-increase sila ng alliance. Hindi sila kumontra. Halimbawa ngayon, makikita mo, bihira yung rallies and demonstrations. 2026, anong mangyari? Ina-expect natin na by 2026, this is just a detailed analysis, DOA, opinion and assessment. Reorganization yan. Kasi siyempre, pag may nanalo, they reorganize. So, ang kanilang target is anti-intelligence fund or confidential intelligence fund. Yan ang kanilang targetin. Silipin nila yan. Nang sa gayon ay hindi magamit. Anti-political dynasty. Okay naman yan na kanilang ipaglaban. Increased movement
Then cyber propaganda. Meron sila yung cyber propaganda and at the same time, meron silang traditional propaganda na ginagawa. Tuloy-tuloy pa rin yon. So, accumulate funds. Paano sila mag-accumulate funds diyan? Eh syempre through yung sahod nila mula sa kanilang trabaho sa government. Like for example, diyan sa House, meron silang Resolution 10. So kayang-kaya na nilang i-panel 'yun, no? Makukuha nila yung funds na kailangan nila. So massive recruitment 'yan. Mag-expect tayo ng massive recruitment. Why? Because in 2027 they might mobilize, no? Maaring mag-mobilize sila for the election of 2028. Anong gagawin nila? Anti-Marcos admin. Diyan na sila bibira niyan. We are expecting na bibirahin na nila ang administration by 2027. Anti-armed forces and police propaganda. Bibirahin nila yan para itong armed forces and police masisira yung image at papabor sa kanila. Mag-swing yung popular support from the government, the armed forces and police, papunta na sa CNN or CPP, NPA, NDF. Anti-corruption, bibirahin nila yan, no? Anti-political dynasty, anti-poverty, anti-US. Pero kung napapansin nyo, very subtle sila pagdating sa Chinese Communist Party. Why? Malalaman nyo yan mamaya, no? Then 2028, they will vie for the highest post. Run for president, vice president, alternative, Senate. Machineries kasi ang gusto nila dito, magkaroon sila ng machineries, no? Ang Senate magiging machineries nila, Congress magiging machineries din, ang LGUs magiging machineries nila, and then barangay magiging machineries din nila yan. So while running, they can use it as a machinery for their political ambitions. So naglaylo sila sa armed struggle, inintensify nila ang kanilang political campaigns. In short, mga kababayan, the CNN lie low its armed struggle in the fields of battle to appear defeated, weakened, and inconsequential. Why? So it can conceal and achieve its true intentions on the field of politics unhampered. So nakikita nyo po yung ngayon, iyan po ang direksyon na maaari nilang kukunin at yan ang lumalabas. Okay? So next, the third giant syndicate is the syndicate of deceitful and corrupt politicians. Mga kababayan, hindi lahat ng politicians corrupt, ha? Maraming hindi corrupt na politicians. Nakita natin yung taga Baguio, yung mayor ng Baguio. Napakahusay nun ni sir. He is an anti-corruption na official. Yung sa Pasig na mayor, meron pa. Kahit sa Congress, meron din. So sa Senate, meron din. So hindi lahat. Pero meron itong syndicate of deceitful and corrupt politicians. Nakikita naman natin yan eh. Hindi na kailangan ispilingin. Kasi ang daming corruption na nangyari tulad ng insertions na hindi naman inayos, no? Yung insertions napunta sa corruption. Dahil nawala eh. Nakita natin ang flood control saan napunta. So these are syndicate of deceitful and corrupt politicians. Kaya hindi lahat ng politicians naman ay nandyan. So, kaya nga, makikita nyo dito, no? Web of political deception and corruption. Ano ito? Yung issue, balimbingan. Sa iban lang naman, no? Ilan lang. Hindi lahat nagbalimbing. Pero, kung titingnan mo dito sa former president, halos lahat nagswing, nagbalimbing. Maliban lang sa kukunti, mabibilang mo sa daliri. So, it is a lessons learned now, no? So, PACS, political butterflies. Ang daming political butterflies. So, kung ang issue natin is balimbingan, ang PACS natin is political butterflies, yung mga naglipatan ng partido. Pumunta doon sa grupo na malakas at may pera. Yung argument dyan is goals and intents. Ano ang kanilang goals and intents na paggawa niyan? No? Ang result is deception. Na-deceive yung mga yung mga tao eh. Ang tao dito ang nadideceive. Dito sa issue na ito ng balimbingan. They were expecting that these people will help them, pero ang nangyari, hindi sila tinulungan. Bagkus ay dinisip sila. Kasi makikita nyo kung bakit, no? Ayuda. Yung issue ng ayuda, ang PACS niyan is illegal insertions. Alam natin yan eh. Illegal insertions, yung 26 billion ng DSWD. Then, arguments. Taxpayers' money used to control the poor. Yun ang argument eh. Ginagamit yung taxpayers' money as ayuda to control the poor. Yun yung masaklap. Ang result, unsustainable. Yan, hindi yan sustainable. At ang kalabasan yan, pagpatuloy tayong ganyan, mapupunta tayo sa bankruptcy katulad ng Sri Lanka and Bangladesh. So, next is the bureaucratic fiasco. Ano ito? Yung issue na yan. Ang PACS niyan is yung bureau, yung BI, no? Bureau of Immigration, yung PSA,
Yung COMELEC tungkol kay Alice Guo, paano yun nakatakbo? Hindi lang si Alice, no? Hindi lang si Alice ang may problema dyan. Ang dami natin nakita, and those were facts na maraming nakakalusot. So ang issue ng bureaucratic fiasco ay malaking problema. Ang argument natin dyan is paano maayos, di ba? Paano maayos? So ang result is liability. Sino ang naging liable? Sino ang nakastigo? Sino ang nabigyan ng parusa? At kailangan ito ng overhaul. Sino mag-overhaul? Okay? Tingnan natin ang another issue is corruption. No? Yung corruption issue, yung PACS, nakita natin ang flood control projects. Ang flood control projects, patuloy na dumadaloy ang baha. Patuloy tayong binabaha. Samantalang ang laki ng ating budget para sa flood control projects. Saan napunta ang pera? Aba, yun na po ang tinatanong natin. Argument, accountability. Dito sa flood control projects at iba pang mga anomalous na mga nakikita natin na hindi maliwanag kung saan ginastos ang pera. May accountable ba? Naging accountable ba? Sino ang naging liable? Wala hanggang ngayon. Wala tayong nakita. And that's the big problem there of this syndicate of deceitful and corrupt politicians. Ang sabi ko, hindi lahat hindi lahat ng politicians. Marami ding politicians na lumalaban para dyan. Pero itong mga syndicate and deceitful of corrupt politicians, sila yung mas matibay. Okay, laws. Ano tong meron dito sa issue ng laws? Ang PACS is due process, ika nga, nung sinabi doon sa Dito sa due process kasi, masyadong talagang technical, highly technical. Ang arguments is money-oriented ito Kasi kung ikaw may pera at nagka-problema ka, gumawa ka ng isang kaso o nagkakaso ka, bayad ka lang ng bail Kukuha ka lang ng attorney, magbayad ng bail, labas ka na. Pero ang isang bata na magnakaw ng pagkain dahil sa kagutuman niya at ng kanyang pamilya, kulong ka agad yun. Di ba? Kulong ka agad. Kahit na hindi siya makapag-bail kasi wala man siyang pera. Na anong nangyari dyan? Ang argument is money-oriented. And why this? Ang resulta is naging inequality. Inequality. Hindi parehas ang batas. Dahil naging money-oriented siya. So tingnan natin mabuti ulit ito. So another issue is yung COMELEC fiasco. Ang issue ng COMELEC fiasco, credible ba? Reputable ba ang COMELEC? Kayo mga kababayan, masagot nyo po yan. So ang facts dyan is, yung former COMELEC chairman ay nakasuhan dahil sa di umano rigging or di kaya nag-favor doon sa isang politicians o may ginawang hindi maganda with regards doon sa previous na Smartmatic na gumamit niyan, ginamit nung panahon ng eleksyon. Ang argument po dyan is credibility na ngayon ng COMELEC. Nagkaroon ng credibility kasi hindi kaya. Question lang naman, hindi kaya. Pati ang kanilang mga election officers sa field, sa ground, ay gumawa din katulad ng kanilang former COMELEC chairman. And how sure si present COMELEC chairman na makontrol niya ang COMELEC at ang kanyang mga election officers na hindi sasama sa mga ganyang klaseng fiasco o blunder o di kaya dayaan. Question lang yan. So, yan na kasi ang naging problema natin. Then result is yung reputation na ng COMELEC. Sayang ang COMELEC, ang COMELEC chairman ngayon gustong-gusto niyang ayusin ito. Nakita natin ang kanyang effort. Ang problema, ang reputation na ngayon ng COMELEC ang na-question. So, pasensya po talaga kayo, pero ito talaga ang totoo na nangyayari sa atin. Ito naman ay bahagi lang atin, detailed analysis, opinion, and assessment. So, anong nangyari? The ultimate goal of the syndicate of deceitful and corrupt politicians, their ultimate goal is to achieve power and remain in power. Yun lang naman Tanungin mo lahat ng politiko, may politiko ba dyan na ayaw na doon sa posisyon niya? Lahat ng politiko, ginagawa niya ang lahat para mapunta lang, manatili lang dyan sa posisyon. Irregardless kung anong, unrestricted na nga ang kanilang pinagagawa. Unrestricted deception and corruption na nga kumbaga, unrestricted deception ang ginagawa ng ilan. Marami din naman na maayos ang kanilang ginawa At talagang gusto lang sila ng taong bayan. So, hindi lahat. Pero ito, ang mga miyembro ng sindikatong ito, abay, talagang ando na. So, detailed analysis, opinion, assessment,
recapitulation dyan sa mga pinakita natin. No? So, una, ang syndicate of deceitful and corrupt politicians ng iilan, no? Destroy, divert, stratagem ang ginawa nila dyan. ICC arrest of the former president and impeach BP. Why? Marami silang natatakpan nito eh. This is a destroy and divert stratagem. Yun. Parang demolition job ba? Sirain mo itong isa, maalis na yung public attention mula doon sa kabalbalan mo. Kung nag-corrupt ka man, whatever, maalis na doon. Kung may kapalpakan ka naman, nalalayo na ang public attention na pupunta na dyan sa ICC, arrest at saka impeachment ng BP. So, Quinta-Kong probes. Kung nakita natin dyan sa Quinta-Kong probes, no? Ang binibira lang dito is yung former president or political opponents katulad na ngayon ng BP. Pero, yung Quinta-Kong kasi, ang target nila dito is yung bad capitalist na hoarders and smugglers. Na, mga kababayan, may nakita na ba kayo doon sa Quinta-Kong na hinabol yan? Di ba bumalik na lang sila ulit sa Quadcom? Bakit? Kasi hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang bad capitalist kasi malamang nandyan na rin kasama nila sa Kongreso. Kasi may pera yan eh. Vote buying na tayo lahat dito sa ating bansa and that's the reason why malaki talagang problema natin. Tingnan natin ang bad capitalist. Nandyan ang bad capitalist, nandyan ang cronyism, elitism, oligarchy. Anong gusto nila? Protect interest. Pinapand nila ang ICC against former president dahil, kinalaban sila nila ito noon. Marami nagbayad ng tax dyan, marami nasaktan na oligarchs and the elitists and cronies dyan noon. So, impeach BP. Yun ang target nila ngayon so that they can control our society. Kontrolin nila ang ating lipunan. So, strengthen nila ang cronyism, influence over politics, yun ang gusto nila, ma-influensya ng politika, monopolize nila ang resources. Sila ang mag-control yan, monopolize nila. Then, ma-manipulate nila ang economy. No? They can manipulate economy, law of supply and demand and everything. So, control financial institutions of the government. Yun ang gusto nila at the end. Kasi negosyante mga yan bad capitalist nga So, isa pang bad capitalist dyan is the drug syndicate, the hoarders, and the smugglers. Anong gusto nila? Patibayin ang kanilang network. Yan ang unang gusto nila. Then they fund. Malamang they fund versus FPRRD and the BP. Bakit? Yan ang mga kalaban nila May ano na sila dyan May experience na sila. Nasaktan sila dyan. Talagang halos madismantle ang drug syndicate dyan, drug apparatus. Ang hoarding and smuggling talagang nadali din noon. So, kaya nga, pinagtulungan nila yan ngayon. So, ano pa? Nagpapand sila. Pinupunduhan nila ang cyber propaganda. Kanino? Siyempre, against sa kalaban nila. Nagpapand din sila, malamang dyan sa CNN, CPP, NPA, NDF. Kasi, may mga instances na nakita doon sa mga papel na mga documents na nagkaroon ng encounter yung NPA versus mga tropa ng gobyerno, may mga na-recover na mga documents na nagsasaad ng pera doon. Nasaan galing yun? Galing yan sa nagsuporta sa kanila from the bad capitalist, hoarders, smugglers ba yan? So yun yung problema. Hindi natin matapos itong ating problema dito sa ating bansa kung hindi natin titingnan ang detailed analysis opinion assessment nito. Wala tayong ibig sabihin dito na masama. Ang gusto natin dito ay ang ikabubuti ng ating bansa. So, ang nangyari, na-resurrect yung drugs outlet, drug proliferation, hoarding, and smuggling. Wala nga Tingnan mo, ang Quinta-Kong, wala nga nagawa, di ba? Pagdating dyan sa hoarding and smuggling. Manipulate economy. Siyempre, kailangan nila yon and then establish their own cartels. Etong tatlo na ito. So, ang unang syndicate is the syndicate of deceitful and corrupt politicians. Hindi naman lahat ng politicians. Then, the syndicate of the bad capitalists. Ito na yon. Then, ang CNN na. Ang syndicate ng CNN. CPP, NPA, NDF. Ano yan? So, recruit, mobilize. Kailangan nila mag-recruit and mobilize. Anti-BP and FPRRD campaign. Ginagawa nila yan. Nag-instigate sila ng discontent sa society, sa ating lipunan. Nag-uudyok sila ng discontentment, gulo, and everything. Nag-instigate din sila ng political chaos. Ito ngayon nakikita nyo, sila man nag-instigate dyan. Di ba, yung pag-instigate dyan,
sa ating administration or sa Congress, sa House para imbestigahan itong BP at saka si former President is instigation nila yan. Alam natin yan. Pero nagpagamit kasi ang House at saka yung ibang side ng admin. Doon nagka-problema. So, anti-politicians. Then, anti-US, anti-government na ang kanilang magiging campaign. Pero kung makikita mo, since they are communism ang kanilang gustong mangyari, automatically pro-CCP ang mga yan. Pro-Chinese Communist Party mga yan. Why? Because pag na-invade tayo ng China, sa kanila yan ibibigay ang pamamahala ng ating bansa. So in the end, nakikita natin na meron silang roadmap and timeline na sinusunod. Kaya pakuya-kuya-kuy lang itong CNN. At in the end, sila ang makikinabang ng lahat ng ito. Sila ang hahawak ng ating bansa. Pag hindi tayo magising, hindi tayo tatayo, hindi natin aayusin ito. So kung titingnan natin si FPRRD at saka ang grupo niya, ano lang meron sa kanya? Political machinery, popular support, information machinery, and then yung concerned citizens. So kung titingnan mo, lopsided masyado. Itong lahat ng ito dito, nagkaroon ng parang unholy alliance, no? Para idipit itong grupo, para talunin itong grupo ni former president at ang kanyang grupo. So yun ang lumalabas diyan. Okay? That's the detailed analysis, opinion, assessment, or DOA. So in short, tanungin, how the Dutertes are attacked? Detailed analysis, opinion, assessment, paano sila inatake? Kung pinakita natin doon kanina na itong tatlo na ito na syndicate, giant syndicate, yung 3Gs, paano nila inatake itong grupo ni former president at saka ng BP? Ito. How the Dutertes are attacked. Okay, 1. Forms of attack. Ito na, Quadcom. Cyber propaganda, info ops. So nakita mo marami ding nagamit nga pati ang mainstream media Nagamit din ang ibang mga ilang mainstream media, ilang vloggers nagamit para sa cyber propaganda, no? Weaponization of law. Ito yung kinetics operations. Kung nakikita mo, nagagamit nila ang weaponization of law. Nangyari yan doon sa KOJC Nangyari din yan ngayon kay Congressman Congressman Gomez. Congressman Gomez, nung isang congressman diyan na nagsalita lang ng pabor, ngayon may kaso siya. So ganito ang ginagawa which is hindi po maganda yan, hindi po magtatagal yan, and there will always be a time for reckoning. Kaya wag na wag nyo nang gawin yan kung ako sa inyo. You have to think twice again. Now, financial constraints of allies in-house. So yung hindi bibigyan ng pondo. Kaya lahat ng mga member doon sa house, kahit kakampi pa ng mga Dutertes, tahimik, tahi yung bibig. Takot diba? So, FOGO, China's issue, betrayal issue, ito yung kanilang ginagamit at saka ito yung OBP Confidential Fund. So, anong bang target nila dito sa OBP Confidential Fund? It is to fix the BP na hindi siya makagalaw. Kasi may kaso na sa iyo may kino-question na ang credibility mo diyan. Paano ka pa makagalaw? So, kumbaga, inatake ka na, ang magagawa mo lang, mag-depend ka na lang ngayon. Hindi ka na makapag-offense masyado. So, it is to fix her. Yung OBP Confidential Fund actually is nung nakaraan nating yung ating nakaraan na vlog or content, pinakita natin doon na itong OBP ay malamang na frame up. Why? Because nag-request siya. 'Di ba nung time na yun, unity pa sila, okay pa sila, 2022 yun Nag-request siya ng pondo ng confidential fund on October, pero ni-release December and 11 days na lang bago i-clear yan. So, hindi ba ang tawag doon is frame up? Try to imagine. Kahit anong sabihin mo. Kasi una, if you requested for something for confidential fund, on that month, kailangan mo nang gamitin yun. Since wala ka pang pera, o hindi pa dumating yung pondong hinihingi mo, pwede mo nang gastusan yan. Kasi pwede mo naman i-clear pagdating ng pundong hiningi mo kung ibibigay. Binigay nga, ang problema, yun ang ginamit na pansilip. Anong tawag doon? Frame up. So, mga kababayan yan lumalabas. So, ang next, ito rin ginagamit ang POGO, China's WPS issue as a betrayal issue laban doon sa former president. Pero titingnan natin yan, possible counter-attack naman ng mga Duterte sa 3Gs, 3Gs na lang gamitin, expose corruption, deception, etc.
kung nakita natin, no, in-expose nung BP, itong corruption and deception, medyo nataranta din itong 3Gs, no? 3Gs kasi yan, magkasama. So, social media, deadlock sila dyan sa social media, pero behind siya sa mainstream media, no? Behind sa mainstream media, itong grupo nila BP. So, lawyers, itong weaponization of law kasi, lawyers naman itong BP at saka former president, kaya walang problema. Ang inatake, yung allies. Yun ang naging problema nila, no? Ako nag-ano lang eto, fair observation ito. Wala itong pabor-pabor. We are trying to give you the detailed analysis, opinion, and assessment of the situation. Walang pabor-pabor, okay? So, tingnan nyo mabuti. So, ang nagka-problema ang mga allies ng OBP. Na financial constraints, very few allies fighting back. So, konti na lang ang mga alyado nitong OBP at saka ng former president na fighting back against this 3Gs. Ang karamihan nagbalimbing pa. So eto na. This is the lessons learned to the BP and the former president na dahil pinagbigyan nila yung mga mga politicians na ito ay ngayon pinagbabalimbingan sila. So maasahan nyo ba ang mga politicians? Hindi naman lahat may mga may mga loyal din. Pero normally, syempre, kung nasaan ang pera, nandun yan. Yan na nga ang party system is malaking problema yan. And that's why nakita din ng OBP na iniwan din siya lahat ng kanyang mga kaalyado, mga kapartido. Tingnan mo ngayon kung naan, siya na lang halos mag-isa. Iilan na lang yung mga gustong magdepensa sa kanya nun sa Kongreso. No? Pero wala ring nagawa kasi matabunan ka rin. Outvoted ka rin, ang sabi nga ng ating mga kasama na tulad ni Sir Dado Enrique, no? So next is yung most dangerous course of action ng OBP at ng former president is to gamble their political capital. Ito yung problema, no? Pag nag-gamble yan ng kanilang political capital, malamang magkaroon tayo ng gulo, no? So yun ang ating kaya pinapakita natin dito kung anong pwedeng kalabasan in detailed analysis, opinion, and assessment. Walang pabor-pabor, okay? Ito. WPS fiasco, pwede nilang gamitin ang West Philippine Sea fiasco. Paano? So, titingnan natin, ito po. Ito yung detailed analysis, opinion, assessment, no? Yung OBP, makita natin, no? OP House, ito. Dito sa OP, meron niyang bloated na 175 billion at saka 26 billion na ACAPS AIX para sa PI noon na napunta yan sa DSWD umano, pero ginamit din naman nung mga taga-house, no? Ganon din sa DPWH. So, ang tawag doon is insertions. Yun yung insertions. Pero hindi natin yan isama ngayon kasi hindi natin alam kung sino ang mananagot dyan, no? Sa insertions na yan. Pero, ang sabi naman ng DPWH, na-clear na nila at saka yung DSWD. So, tingnan natin. Ito. 125 million yung inaakusahan dyan sa OBP. Samantalang sa OP, meron ding disallowance na 12.6 billion, walang investigation, walang nag-akusa. Sa House din, may 28.6 billion na ang ginagamit lang sa pag-clear is Resolution number 10. Liquidation by certification, which is not consistent with the Republic Act 9184. So, nakita nyo ba? So, nakikita nyo na po mga kababayan, di ba? Ang liit-liit nitong dito, sa OBP, pero yan ang iniimbestigahan. Ang laki na nasa OP, 12.6 billion, tapon na tapon, wala pa nga butal pa lang nitong 12.6 billion, wala na yun, no? yung 125 million ng OBP. Dito sa House, 28.6 billion, butal pa lang, wala na yun. Bakit yun ang pinag-initan, etong dalawa hindi? Ha? So, naintindihan nyo na ako na bahagi talaga yan ng 3Gs ng deceitful and corrupt politicians. Diyan lumalabas So, lumalabas yan. Sige, kung gusto nilang magalit lang sila. Ito naman ay detailed analysis, opinion, and assessment. Bato-bato sa langit, ang magalit, magalit ka na. Kasi totoo, tinamaan ka. Pag may umalma dyan, yan na yung may gagawan yan. Isa na yan sa miyembro ng mga deceitful and corrupt politicians. Hindi lahat ng politicians, Okay. So, yung 5,500 flood control projects, na di umano ay may 245 billion ito na fund. Nangyari ito sa zona ng presidente pero nagkaroon ng tatlong Tropical Storm Karina, Tropical Storm Enteng, Tropical Storm Christine yung latest at saka itong Leon,
Lahat yan, wala eh. Di ba? Nakita natin, meron talagang problema saan napunta ang pera. Tapos ang hilig nung congressman nitong taga Bicol na i-deflect, no? I-deflect yung issue away from him, ituturo niya yung iba doon sa political opponent. Tama na siguro 'yan. Ang ano natin diyan, no? Sinong gagawa niyan? Yan na nga ang problema kaya ang mga tao kumukulo. Okay? Kumukulo dahil walang nagbibigay ng tamang accountability sa mga taong 'yan. Okay, next. Tingnan natin ang detailed analysis and opinion assessment of the West WPS issue. Tingnan natin ang previous administration, then ang current administration, no? Previous administration, current administration. Tingnan natin kung paano nila ginawa ang kanilang approach diyan sa WPS. Pinakita ko na ito noon pero pakita ko ulit. So yan, policy action, then kung ano ang intent ng policy na yon, and then ano ang naging resulta. Okay, sige, 1. Bilateral talks dito sa previous. Ang intent is to delay conflict. Ang resulta, non-aggressive ang Chinese Coast Guard. Dito sa kabila naman, sa current, assertive action tayo dyan. Ngayon, ang intent natin is to make an active defense doon sa ating exclusive economic zone. Kasi meron tayong mga di umano, mga allied forces, mga kaalyado. Ang resulta, naging aggressive si China. Pogo, ang intent nitong previous administration is to generate income. And, of course, ang resulta, naging complacent si CCP. No, complacent si CCP kasi may negosyo na. Kasi ang style ni CCP dyan is makipagnegosyo sa'yo and then halos controlling ka rin eh. Pero so complacent siya ngayon kasi may negosyo tayo sa kanya. Pagdating dito sa current natin na administration, ang Pogo, crackdown yung spying. Kasi na-suspect nila na mayroong spying. So tama lang na ihabulin talaga kasi mahirap naman ibigay natin ang bansa natin ng ganun na lang. Ang resulta, CCP was alerted. Na-alert yung CCP, yung Chinese Communist Party. So sa 3, security posture. Yung intent niyan is preparation, no? Nagkaroon tayo ng preparation. Ang result, na-equip natin si Armed Forces and Coast Guard dito sa kabila. Dito sa current, ang ginawa ng ating security posture is comprehensive archipelagic defense concept. At nag-deploy tayo ng mga tropa malapit dyan sa Taiwan. And that's why nagalit yung China. So tingnan nyo po kung paano nangyari. Hindi ako nagpapabor-pabor dito. Pinapakita lang natin ang contrast or comparison. Ally protection. Ibig sabihin, ano ang gusto nating mangyari sa ally at sa ating protection? In part of our protection. Ang intent natin is to acquire advanced military hardware from our allies as part of our protection para magkaroon ng interoperability doon sa mga military equipment and technologies. Ang result, gustong gawin sana is bases rentals kasi wala tayong pera eh. So, nagkasundo na nga sana yun eh. Nagdala na ng listahan yung if I can still remember it, I can recall it, na yung ambassador ng ambassador ng Philippines to the US, nagdala ng mga listahan doon sa Malacanang para ipakita kung anong pwede nilang ibigay as part of that agreement na basis rentals. So okay na sana, pero ngayon nawala eh. Tingnan natin ano nangyari. Ally and protection din. Increase EDSA sites tayo. So nung nag-increase tayo ng EDSA sites, ang purpose is for our, of course, external defense. And at the same time, humanitarian assistance and disaster response. So ang problema, nagkaroon tayo ng question dyan, yung lately nitong Typhoon Christine, kasi hindi nakapagtulong yan immediately. No? Naging kawawa ang ating mga kababayan. When we are expecting these EDSA sites can help us, ang nangyari, hindi nakatulong ito ng ganun ka consistent. Sayang, no? So na-alarm ang China dyan. Na-alarm ang China dyan sa EDSA sites na yan. So, dito sa kabila, sa previous, ang economic security. Kasi ganito yan eh. Bakit economic security? Kahit ang ibang mga bansa, tulad ng US, tulad ng Japan, South Korea, Germany, Israel, Russia, China, gumagawa sila ng nagmanufacture sila ng mga military armaments for security. Di ba? At the same time, dahil mahal yan eh, pag bumili ka lang ng mga military equipment and technologies, mga armaments, mahal yan eh. So ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nila. And then binibinta nila at the same time para yung ginastos nila doon, babalik hanggang sa naging negosyo na nga yan. Economic security. So since wala pa tayong kakayanan nun,
Ang economic security dito sa previous administration, ang naging intent niya is bomb shelter and at the same time, traffic decongestion. So ang ginawa niya, ang resulta, nagkaroon tayo ng subway, no? Underground or subway system. Yun na yung nandyan ngayon na ipapakita natin mamaya yung mga picture. So nakita nyo ba ang taktika? May taktika talaga itong dating administration na economic security, magamit mo sa economy, magamit mo sa security at the same time. So how is that? Traffic decongestion when it comes to economy and bomb shelter when it comes to security. Diba? Nakita nyo po ba ang logic? Then, ang rationale naman, ang naging result nito is subway system. So dito sa kabila naman, sa current administration, is yung economic security niya is yung air defense system. No? Gusto natin magkaroon ng air defense system, nagpapasok tayo ng maraming kumpanya para sa gumawa ng mga barko ba yan, eroplano ba yan, or ano ba. So ang nangyari is gusto natin ng air defense system kasi nandyan na nga tayo, uminit ng sitwasyon eh. Kung hindi sana ito minadali, itong taktika sana ng previous administration kung nagamit ito hanggang sa nakapag yung na-approve na yung nagawa na natin yung self-reliance defense posture, wala sana tayong problema eh. Pero masyado tayong nagmadali. Ang current administration masyadong nagmadali na mag-divert, umalis doon sa dating taktika. Hindi tayo nakahanda ngayon and then naging aggressive si China, na-alert si CCP, na-anger si China, na-alarm si China. And hindi naman tayo prepared. Yun yung problema ha. I'm sorry. Pero this is the truth there na nakikita natin kahit sinong tanungin nyo. This is just a detailed analysis, opinion, and assessment dyan sa mga nangyayari. Huwag kayong magalit. Huwag kayong maging balat sibuyas. Sabihin nyo, eto, gumagawa ito ng istorya na ganito for kung anong bagay para sirain. Hindi. Pinapakita natin ng patas. Para naman, mabuksan ang inyong isipan. Wala naman kaming balak na kung ano ang balak namin is ayusin nyo. Para walang sisilip sa inyo, walang magrereklamo. Ganun po yon. So ito, in short term, ang gusto nitong previous administration, di umano, is neutral. To become a neutral country, then develop trust and delay conflict, no? Diyan sa West Philippine Sea. Dito naman sa current administration, short term niya, yung Armed Forces and Coast Guard, buy time against the Chinese Coast Guard and Chinese militia vessels swarming. Yun yung kanyang gustong mangyari at yun talagang nakikita natin. In medium term dito sa previous, prepare, equip, then magkaroon ng protection and survivability ang ating mga tao. So nakita nyo ba? Kasi dyan makikita doon sa economic security at lahat ng kanyang pinakita dyan sa kanyang policy, yun ang direksyon niya. Pero dito sa current, ang medium term niya is involve fishermen and BIPAR with media in the WPS. Yan ang nangyari to expose. So gusto nito is yung information operation. Okay naman kasi may naging naman to magandang epekto. Pero ang nakita natin dahil dito mas lalong na-embolden si China at lalo pang lumapit sa atin dito na sa eskodasyon. So next tingnan natin ang long term. Become strong country, advance and independent dito sa previous administration. Dito ngayon sa current, ang long term niya is CADC or Comprehensive Archipelagic Defense Concept, Enhanced Defense Cooperation Agreement until the arrival of MDT forces, which kung susundin, ang normal process nito is 60 days before it will be para ma-ratify ng kanilang Congress, upper house and lower house, yung Senate, no? So may mga instances naman na agad-agad napapadala ng Commander-in-Chief ng US yung kanilang forces, no, para mag-support. Pero ipapakita natin mamaya na ito ay hindi mangyayari. Why? Because they are facing the 3 wars. They are facing the 3 wars. So titingnan niyo mamaya, abangan niyo yan. Ipapakita natin yung 3 wars, no? Project, ang naging nito is to protect the people and the state. Ito yung end state niya. End state nitong previous administration is to protect the people and the state territory. Pero sa current ngayon, ang nangyari, huwag kayong magalit, no? Align with West timeline for war in the Pacific. Yan po talaga ang lumalabas. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi nyo maitago eh. This is just a detailed analysis, opinion, and assessment of the WPS issue. So anong nangyari dyan? Ano bang naging sitwasyon? Ang DND Secretary kasi nitong previous administration is non-politician. I am not saying that the non-politician is not good.
No? Pagka-politician ka, hindi ka good. Good ka rin, pero eto nga, nakita natin ang diferensya. May direksyon itong previous administration, ang current administration medyo nag-rely dito sa ibang bansa. So tingnan natin. Dito sa previous administration, nagkaroon siya ng independent strategic direction. Gamit niya ang military decision-making process. Bakit kailangan ng military decision-making process? Dahil ang pinag-usapan po natin dito is national defense, no? National security. So kailangan MDMP. Alangan naman na political decision-making process. Yan na nga naging problema dyan eh. Ang dami natin naging blunder dyan. Nagkaroon tayo ng fiasco kasi political ang ating ginamit masyado. So tingnan natin dito sa kabila naman, sa current administration, defendant strategic direction doon sa MDT reliant. No? Nag-rely tayo sa MDT. Kung ano yung direction ng Allied, especially si US, doon tayo ngayon naka-align. So, next is, dito sa kabila, sa previous administration, na-slow down yung PLA and Chinese Coast Guard Grayson tactics. No? Last time, doon lang sila sa Ayungin Shoal. Ngayon, nandito na sila sa Escoda. So, dito naman sa kabila, sa current administration, naging aggressive si China. So, naapektuhan ang ating diplomatic ties, ang economy, na meron yung economic ties, yung katulad nung pag-export natin ng mga saging, kung ano man, durian ba yan. So, and the security dyan sa West Philippine Sea, nagkaroon ng tensions. So, yun ang diferensya ha. Hindi ako pumapabor kahit kanino. I'm just showing you the detailed analysis of opinion and assessment dito sa WPS issue. So, next is ito yon. So, kung makikita natin, ang previous administration gumamit ng bilateral. No? Bilateral talks, na-equip niya ngayon ang Armed Forces and Coast Guard. Kasi sa bilateral talks, tahimik si China eh. So nakabili tayo ng FA-50. Medyo marami-rami yan mula sa Korea. Na-equip natin si Navy. Nakabili tayo ng mga asset versus naval aerial threats, no? So para sa Navy, and then sa Army naman, nakabili tayo ng pang-territorial defense, yung mga armaments for territorial defense. So marami na tayo niyan, nakabili na. At ang protection naman, ito sa kasi to para sa armed forces, no? Pagdating sa protection, nagkaroon tayo ng Metro Manila Subway projects. Ito nga, nakikita nyo dito sa bandang kanan. So, yung sinabi ko kanina na economic security, ito na yon nakikita natin. At lahat ng policy direction ng previous administration is dito napunta. Okay? So, tingnan natin next. Ito naman sa current, no? Ang gamit natin dito is assertive action. So, dito sa assertive action natin, nagkaroon tayo ng maraming na-raise ang tension dito. Nakita natin dito, the Chinese Coast Guard and PH Navy class at Ayungin Shoal. Ang nangyari, naputulan ng daliri ang isang tropa natin. No? Magiting na tropa. So, na-raise kasi niya ang tension eh. Hindi naman sa sinasabing dito naman sa pinakakanan, may 4 na member ng Coast Guard natin na galing sa BRP Teresa Magbanwa, galing doon sa Escoda Shoal, na umuwi na naka-stretcher. So, lumalabas talaga na nagkaroon tayo ng WPS fiasco. Kasi from Ayungin Shoal, na napakalayo nun, napunta na sila dito ngayon sa Escoda Shoal, which is more or less 140 kilometers away from the island of Palawan. Ang lapit na. Na supposed to be sana ang forward edge of exclusive economic zone natin, yung forward edge of EEZ, is dapat nasa 320 kilometers or 200 nautical miles. Ang nangyari ngayon, nandito na sila sa Escoda Shoal, that is only 140 kilometers away from the island of Palawan, and more or less, hindi na umabot ng 100 nautical miles. So, tingnan nyo, may talaga tayo dyan, may naging kapalpakan tayo dyan. So, may fiasco. So, sana nga, may aral tayo. Tayo dito nagbibigay ng aral. Nagbibigay ng detailed analysis para pwede nila, ng government, pwedeng ayusin. No? Hindi para sirain sila, kundi para maayos nila ang sitwasyon. Kasi trabaho nila yan. So, tingnan natin to. The 3 wars. Iyan yung 3 wars dyan, no? Na pinagkasabutan ng US. Ang una,
dito sa Europe, Ukraine versus Russia. Ayan, no? Image show. So, ang laki na ng nagastos ng US dyan at ng Allied Forces. Ang masaklap dyan, ang nagkamatayan lang si Russia at saka si Ukraine. Ukrainians lang at saka Russians ang nagkamatayan. Yung nagbibigay ng armas, US at saka ibang mga Allied Forces, hindi na mamatayan. So, armas lang ang binibigay. Maganda dyan sa kanila kasi dikit ang kanilang territory. Meron silang tinatawag na border, no? Ang problema sa atin, if and when sakali lang na magkaroon tayo ng problema, magkaroon tayo ng war with China, mga babayan, ang layo ng China, may tubig, languyin natin yan papunta doon para lang makapag-inflict tayo ng casualties din sa mga PLA. Mag-imagine po tayo kasi ibang-iba ang sitwasyon ni Ukraine at saka ni Russia between us and China. Ha? Hindi tayo makapag-inflict ng casualty kay China. Magdidepende tayo ngayon dito sa MDT, sa EDCA sites. What if kung hindi ipagamit yung EDCA sites? Patay tayo. Hindi ba? Kasi wala tayong kakayahan na mag-inflict ng casualty. Ang gusto lang sana namin, no? Let's be practical. Kung gusto nating sumuong sa gerang ito, kailangan makapag-inflict tayo ng casualty. Hindi yung ganyan. Naklarong-klaro na nga eh. Hindi talaga karapat-dapat eh. Bakit ganyan ang naging taktika o strategy dyan sa WPS when in fact maliwanag na maliwanag si China merong mga long range or short range o medium range na missile, tayo wala. Hanggang short lang tayo. Eh bakit natin lalabanan kung hindi tayo pwedeng makatama? Nakita nyo po ba? Hindi ito, sasabihin na naman, ito cognitive warfare. No, this is just the truth. Sasabihin nyo ngayon na cognitive warfare, kami magko-cognitive warfare, niayaw namin sa China. Sinasabi namin ang totoo. You have to revisit your strategy. Next is the 3 wars yan eh. First war, second war, nandito tayo sa Middle East. Nandyan ngayon si US tumutulong sa pagkapaglaban ng Israel against Iraq and other terrorist groups diyan. And ito na nga, Israel strikes Hezbollah, no? Dito naman sa third na namumuo at kumukulo ang tension is dito na sa Indo-Pacific region. It is pwede ang South Korea and North Korea, pwede ang Taiwan versus China or tayo. Pero kung ako lang si China, hindi ko birahin si Taiwan kasi may interest ako dyan. At saka akin yan eh. Pag ginera ko yan at nagiba ko yan, ako rin ang sasakit ng ulo, nagagastusan kung paano yan i-develop o improve ulit yung lugar na yan. Mas mabuti pang kunin ko ang Pilipinas kasi magiba man yan, hindi man akin yan, at least hitting 2 birds in 1 stone. Pag na-occupy ko si Pilipinas, nagiba ko man siya, susuko na lang sa akin. Naturally, susuko na lang si Taiwan kasi hawak ko na nga si Pilipinas eh. So, ibigay ko na lang kay Communist Party of the Philippines ang Pilipinas para may control ako. Gagawin kong vassal state. Yun ang pinaka magandang taktika. Marami kayong iniisip na iba eh. Pero Chinese thinks like that. Sun Tzu, basahan nyo ang mga principles ni Sun Tzu, Principles of War, na yung Art of War ni Sun Tzu. Tingnan nyo mabuti. Baka nalalayo nalilihis. Ilagay natin ang ating mga paa doon sa sapatos ng mga Chinese thinkers, Chinese think tanks, para maintindihan natin kung ano bang laban na gusto nilang gawin. So, meron na akong pinakita dyan na noon, na isang vlog, yung the most dangerous course of action in the WPS, no? Of China in the WPS. So, ito yung 3 wars. So, para makita natin ang detalye nito, ito po, conflict slant war status, no? On world stage. Detailed analysis, opinion assessment lang naman ito. Okay. Country at war, continent type, support involvement alliance. Dito sa country at war, nandyan ang Russia at Ukraine. Ang continent is Europe. Ang type niya is invasion. In-invade ni Russia si Ukraine. Ang support na nakukuha niyan is CRINC, NATO and US, no? Si CRINC is China, Russia, Iran, North Korea versus NATO. Alam naman natin yung NATO, no? At saka ang US. Ang may involvement dyan is si US. And alliance dyan is NATO. So tingnan natin itong Israel-Iran back, no? Na conflict dyan sa Middle East.
So, ang type niya is regional war yan, no? Ang support is CRINC and NATO and US din. So, may involvement din si US niyan at saka ang alliance is si NATO. Sa Myanmar, Sri Lanka at saka Bangladesh, Asia ito, civil war ito eh. So Bangladesh, civil war yan, nagkaroon ng civil war yan, nagkaroon ng bankruptcy nga itong Sri Lanka at saka Bangladesh eh. Pakistan going there, at saka Afghanistan, no? Civil war. Burkina Faso, Niger at saka Mali, ganun din. May civil war din sila. So involved din dyan si Russia, NATO at US. So involvement ni US nandyan din. Ang alliance is NATO, no? So Venezuela, meron din silang kinakaharap doon, no? So Syria and Lebanon, ganun din, complicated ito. Nandyan din si Russia, US and NATO. Pagdating dito sa Korean Peninsula, two nations yan, nandyan si US kasi ally niya si South Korea. So ang gamit dyan na alliance is Quad. Sa South China Sea naman, dito sa WPS, West Philippine Sea Regional, China, ang support dyan is China and US. Tayo ang dyan, tayong involved dyan, kasama tayo dyan. And Taiwan, Japan, kasama dyan. Pero tayo nandito. So ang involvement dyan is China, US, then ang alliance is Quad. Sa India-China border, eto regional yan. So ang involved dyan is China and India. So involved din si China dyan. Ang naging dyan, nag-diffuse sila ng tension dyan ngayon. Nagkaroon ng diffusion of tension. Ang ginawa ni India at China, nag-usap sila na mag-diffuse sila, mag-atras. At yan ang pinakadelikado ngayon. Why? Because ang style ni China dyan, makipag-ayos sa isa at lalabanan ang isa. Once dahil nakipag-diffuse na siya ng tension sa India, mag-expect tayo na may gagawin siyang ibang tension sa ibang lugar. And we are expecting that ang bansang yon ay tayo. So, makikita na natin. So, kailangan nating maghanda. Kaya nga nandyan ang Filipino Guerrilla Forces para tulungan ang ating armed forces at ang iba pang ang gobyerno upang depensahan ang pamilyang Pilipino, ang kanilang mga sarili at ang buong bansa kung kaya. No? Kasi wala namang ibang tutulong sa atin kundi ang mga kapwa Pilipino, tayo yun. So, tingnan natin mabuti itong India-China border diffusion of tensions. Kasi ganyan mag-isip ang mga Chinese. Makipag-ayos dito sa kabila pero bibirahin ang kabila. Ganyan yan. Kaya paghandaan natin. Ang nangyari dito, ang involvement 2 out of 6. Nakalagay dito, China's involvement in 2 conflicts has no actual war. Nung involvement ng China sa 2 conflict na yan, walang actual war. Pero sa 6 na kinasasangkutan ng US, 3 ay may actual war. So anong ibig sabihin nun? So US forces is overstretched. Yung deployment ni US forces is overstretched na. At ang supplies niya is depleting. While China conserved its forces and supplies. I am not saying napapanig tayo sa China. What I'm saying, this is reality and we have to prepare for this. Okay? Yan yung ibig kong sabihin. Ano ang inyong dapat gawin dyan sa government para maayos ito? Okay? So, yan. Accountability. Balik tayo sa accountability. Detailed analysis, opinion assessment. Anong issue? Yung unit team before. Yan ang basis, election victory, no? Kasi gusto sana natin matuloy-tuloy ang inyong unit team eh. Kasi ayaw natin ng gulo. Kasi hindi tayo dapat magkagulo dito sa ating bansa dahil may kinakaharap tayong problema sa panlabas. Kailangan natin na magkaisa. And that is why masaya tayo sa unit team sana na yan. Na ngayon ang basis is election victory. Ang result, na-install sa power itong kasalukuyang administrasyon. And the BP is partly to be blamed. Why? Sinuportahan niya yan eh. No? Inamin din naman niya na talagang nagkamali siya doon. So anong pwedeng mangyari next is corruption issue. Sa corruption issue na yan, ng PAD control, insertions, ayuda, may corruption po nangyayari. Marami na nagsasabi, nakikita na. So ang resulta, topo dregs yung projects at walang na hold accountable, walang naparusahan. Yun ang malaking problema mga moms, mga sirs. 3, bribery. Ang bribery issue na ito nangyari sa Okada, bribery, kickbacks issue. Pero anong nangyari dyan? Anong result? Abay, no investigation whatsoever. Tama ba yan? Tama po ba yan? O tingnan natin, fishing expedition dyan sa House hearings, no, ang basis. Demolition jobs against political opponents. Bakit kailangan natin i-divide ang ating bansa para lang sa inyong political na agenda? Pwede ba tigilan nyo na yan at magkaisa tayo dahil may problema tayong kinakaharap?
7, scripted probes. Ang basis is using suspects, no, drug lords as witnesses. Nagamit nila ngayon. Ngayon, nung hindi pumabor sa kanila, yung lately, yung 2 congressman, nakipag-usap doon sa witness before sa hearing. At ang claim nitong witness na ito, ni isang colonel, si Colonel Grijaldo, ang sabi niya, pinakita sa kanya yung affidavit ng isang witness para i-corroborate niya. Naku, mga kababayan, ang sama-sama nun. That's a crime, no? Subordination to commit perjury. Mahirap yun. Mga congressmen pa naman yun. Chairman pa, co-chairman pa ng Quadcom. Naku po, yun na yung sinasabi. Kaya nga, kung sa umpisa pa lang nakinig na kayo, natigilan nyo na yan at magkaisa tayong lahat kasi may problema tayo panlabas, kung nakinig kayo, hindi tayo umabot dyan. Ngayon, umaabot na tayo sa point of no return sa inyong ginagawa dahil ang titigas ng ulo nyo, ang gaganit ninyo. No? So, tingnan natin result. Ang nangyari, nagkaroon lang ng vendetta. Etong mga drug lords, kung ano-ano nang sinasabi para makapagbawi doon sa dating administrasyon. Mabuti naman ang ginawa ng dating administrasyon siguro. Peaceful tayo ng mga time na yon. Ligtas ang ating mga lansangan, ang ating mga anak nakakapunta sa school, walang nire-rape, walang ini-snatch, walang pinapatay ng ganun na lang. Ang ngayon, ang dami nang namamatay na naman kahit saan-saan lang. So, tingnan natin mabuti. No? And na-embolden nito ang mga criminals ngayon. Na-embolden ang mga criminals. So, see, injustices against policemen. Ito. Mga kababayan, yung convicted felon dyan sa House at saka yung alleged NPA hitman dati ng Alex Bungkayaw Brigade, nagsisilbing prosecutors and judges at nananakot na pag hindi nila nagustuhan yung sinabi mo, abay, lumalabas Pag hindi nila nagustuhan ang sinasabi mo, abay ilalagay, i-cite ka in contempt, and then ipakulong ka pa doon sa city jail. Mabuti ba yan? Baka mamaya wala nang gustong magserbisyo ng mga natin, wala nang gagawa ng trabaho nila dyan, na mga alagad ng batas natin dahil sa ginagawa ninyo dyan, Lumalabas na talaga yan. You are compelling them. You are intimidating them. That is a tactic of intimidation. Samantalang dapat binasahan nyo sila ng Miranda rights. Basahan nyo sila ng Miranda rights. Yun ang tama doon. At irespeto nyo yung Miranda rights. Ang dami yung sinasabi niya yung 2 congressman, anong sabi? Hindi ko gagawin yan kasi ako, pastor pa naman. Ako sabi ng pastor na congressman, ako isang human rights chairman dito sa nakita mo, human rights chairman ka pala. Hindi mo lang binasahan ng Miranda rights yung mga iniimbestigahan nyo dyan. And then hindi. Bakit nyo kinausap? Meron naman kayong venue, may tamang forum naman ng investigation. Bakit kausapin mo ahead of time at lumalabas pa na you are coaching them? Na sinasabi ay parang veiled, no? Parang pahapyaw, parang alam mo na pasikreto, pasimple ba na ilang taon ka pa ba sa serbisyo? May 4 pa, sir. Pwede ka pang mag-general. Nakita mo? Anong ibig sabihin nun? So, wala talaga kayong kawala doon. You already crossed the line. Yun ang problema nyo. Kung tininto nyo yan nung earlier, dahil ang may gusto lang naman dyan yung 3Gs, the 3 giant syndicates na pinakita ko kanina, wala sana tayong problema. Nagkaisa tayo sana tayong lahat ngayon. Yan, oppression. Oppression dyan. Weaponization of law. Nakita natin yung isang congressman, nagsalita lang ng pabor sa former administration, may kaso na ngayon. Magsalita ka lang ng ganito, ang iba magsasabi destabilization plot. Yung inyong mga defense mechanism, no? About sa pag meron nagbibigay ng opinion, nagsasalita, nagkikriticize sa inyong maling gawain diyan sa gobyerno, agad-agad tumitira na destabilization, That is tinatawag nating defense mechanism to silence your critics. Hindi po maganda yon. There will always be a time for reckoning. And of course, sino-shortcut nyo ang due process dyan sa inyong investigation kasi hindi kayo nagbabasa ng Miranda rights. Hindi nyo binasahan ng Miranda rights yata ang mga tao dyan.
na inyong nilalagay sa witness stand. Okay? Yung incarceration due to contempt, it is a form of intimidation kahit ano pang gawin ninyo dyan. Kasi lumalabas talaga na ganun. Pasensya na po kayo dyan ha. Yun talagang nakikita namin. That is our detailed analysis, opinion, assessment. Okay, so yan, sinasabi natin. Dahil dyan sa accountability na yan sinasabi natin, baka wala ng alagad ng batas ang gaganap ng kanilang tungkulin. Mag-ingat-ingat po tayo dyan. So, next. So, ito, nakita natin sample sampulan natin ito para makita. O, yan. DOJ. Nalito DOJ. Kriminal ka, tandaan mo Colonel Marcos, pag nagkamali ka dito, na nagsisinungaling ka, baka baguhin mo na, I will cite you in contempt. So, nakita nyo mga kabayan, cite you in contempt. Yan ang delikado dyan, no? Nakita mo kung paano maglagay ka ng mga ganyang klaseng tao sa Kongreso at ganyan ang gagawin doon. Ewan ko sa inyo. The 3 biggest syndicates, detailed analysis, opinion assessment. Ito na yung 3 biggest syndicates. Yung stratagem nila, yung kino-cover up nila, at saka yung desired result. Okay, yan. Bad capitalist syndicate. Ang gusto nila dyan is to control political and economic control. Yan ang gusto ni bad capitalist syndicate. Cartels, gusto nila mag-establish ng cartels and systems ng kanilang ginagawa, no? Sino-sino ba yung mga bad capitalist na sinabi natin? Elitism, cronyism, oligarchy, drug syndicate, hoarding, and smuggling. So, yan ang gusto nila, narco state. So, control by illegals. Yan kahit anong mag-isipan ninyo, yan naman ang kanilang ginagawa, yan talaga ang pupuntahan. Next is the CNN political syndicate. Ang gusto nila dyan, ang CPP, NPA, NDF na political syndicate is yung nagga-gaslight sila. Ini-incite yung discontent ng ating mga kababayan. Kaya nga, kasama sila dyan sa pag-usig talaga dyan sa former president at saka BP kasi alam nila magkagulo talaga. Gusto talaga nilang magkagulo. Kaya nga, ini-incite nila yan dyan eh. So, to fund armed and political struggle. They are funding armed and political struggle with the taxpayers' money. Biruin nyo, tayo ang nagpapand sa kanila ngayon. Paano kung ang kanilang kakamping CCP na ang magpapand sa kanila? Di mas lalo silang lalakas. Kaya nga, mga kababayan, kung marunong-runong lang sana ang gobyerno, inayos na nila ito habang maaga. Huwag na tayong makarating doon sa point of no return. Pero nandiyan na tayo, nag-cross na ng line Achieve political victory. Yung target ni CNN dyan is to achieve political victory. At hinihintay nila si Chinese Communist Party. In case na mag-invade yan, sa kanila ibibigay ang gobyerno, ang pamahalaan. Being a vassal state, communist state. Kasi makikita natin, ang very close ang China with Vietnam because pareho sila communist or parehong form of government. Na ngayon, alangan naman ibigay nila sa mga sundalong Pilipino yung pamamahala ng gobyerno. Kung ma-invade nila ito, syempre ibigay nila sa Communist Party of the Philippines. Then ang pangatlong syndicate is the corrupt politician syndicate, yung deceitful and corrupt politician syndicate. Hindi naman lahat ng politicians kasi marami ding politicians na katulad yung sinabi ko, yung si Sir na taga Baguio, si Sir Benji, at saka itong sa Pasay, si Mayor Vico, yung congressman na si Kong Marcoleta, sino pa ba dyan na iba, marami pa naman Pero marami din ang nakasama dito sa deceitful and corrupt politician syndicate. So, wala tayong minensyon na pangalan kasi wala man tayong ayaw natin na magkapahiyaan dito. Ang gusto lang natin, ipakita yung sitwasyon nang sa gayon ay maayos natin. No? Expand political alliances. Yan ang gusto nila dyan Nag-expand sila, di ba? Marami naglipatan ng partido, mga political butterflies, balimbingan. Ito, pagkadalawa, ang ginamit nila dyan ng deceitful and corrupt politician syndicate, weaponize law, weaponize nila ang batas. Then, they try to control the financial asset natin. Tingnan nyo Di ba, binira nila ang former president at saka ang BP sa pamamagitan ng weaponization of law. Ginagamit nila yan. Tinira nila yung KOJC noon. Yung pastor doon dati. But then, kung yun naman, walang problema doon sa pastor. Kasi kung may complaint naman, why not? Pero yung KOJC, nadamay. Paano nila hinandle?
naglagay ng napakaraming policemen. Umabot daw yata ng 1,000, 2,000 hanggang 5,000. So imagine niyo yun kung gaano kadami yun. Di po ba? So, pero nung nagkaroon ng Bagyong Christine, ilan lang ang na-deploy nila doon? Hindi nagamit yung 5,000. Sana doon nagamit, no? Kasi sayang ang pera natin doon eh. Grandstanding ang ginawa nyo doon, weaponization of law. Klarong-klaro, kaya hindi nyo maitago. We are saying this so that malaman ninyo na hindi nyo maitatago sa taong bayan yung pinagagawa ninyo. And there will always be a time for reckoning. Kaya tigilan nyo na kung gusto nyo maging maayos tayo. Mag-unite tayo. So, control financial is, then third, remain in power. Tanungin mo sa lahat ng politiko, may gusto ba dyan umalis sa power? Wala eh. Yung former president lang yata ang umayaw eh. Pero itong mga politiko natin ngayon, karamihan, gusto nila mag-stay in power. Anong gawin nila? To be able to stay in power, you have to join the deceitful and corrupt politician syndicate. Yun yung malaking problema. So next. So ito yung scenario, stratagem, issues covered up, and desired result. Ito yun, tatlo sila. Ito yung ginawa nila. Yung tatlong sindikato na yan, Bad Capitalist Syndicate, CNN Political Syndicate, the Deceitful and Corrupt Politician Syndicate, ito yung ginawa nila. May senaryo sila, the stratagem, issue na kinocover nila sa pamamagitan ng senaryo na yan at yung desire o result nila, no? Na gusto nilang mangyari. Ang pugante, yun. Kay Pastor Kibuloy, yun yung nangyari sa kanya. O ito, ang na-cover niyan, natabunan ng issue natabunan ng pugante, ang issue na natabunan ng pugante ay pulburon, bangag, loto issue, no? Merong kasing sinasabi na pulburon video, bangag, ganyan na issue na gusto na magpa-hair follicle, natabunan na yan eh. Ang loto issue na isa lang di umano ang nanalo, natabunan din yan. So issue lang naman yan. Wala namang ano pa yan, pero natabunan. Ang desired result is, nangyari, ang resulta is yung NTFL Cup, yung program niya sa SMNI na sakripisyo. So wala na siyang program ngayon. Sayang, maganda pa naman sana nagamit ng NTFL Cup. 2, Alice in the Farmland. Nagkaroon din yan nung lab in Indonesia na sinundo si Arlis doon. Biruin mo, de aeroplano pa. Ang nagsundo pa sa kanya is secretary pa talaga. Cabinet secretary pa at saka hepe. Hepe, pinakamataas na pulis. Pusa. Grabe, napakahusay, Ma'am Alice. Napakahusay mo. Lumalabas talaga na nagdadrama kayo dyan. You are making it appear like a reality show. So, anong na-cover nun? WPS political blunder and incompetence. Yun yung pinakita natin kanina. So, ang desired result, PH may become a battleground nito. Ang resulta, maaari tayo maging battleground. No? Especially, sinasabi ko na nga, nag-diffuse na ng tension ang India at China. At ang nakikita natin ngayon dyan is maneuver si China away from that Ladakh region papunta dito sa South China Sea. So, mag-ingat na tayo. Maghanda na tayo. 3, ang pag-uusig ng Quadcom. Nakita natin, ang natabunan niyan is Resolution 10. Inuusig nila yung former president at saka yung vice president dahil alam nila maraming supporters yun. So natabunan ngayon yung issue ng Resolution 10, yung illegal insertions and corruptions. Issues of corruption. So ano yan? Natabunan. So ang desired result nila dyan, destroy Dutertes. Samantala, na-destroy nila yung mga Dutertes, no? Pero, nasakripisyo natin ang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Sayang, no? 4, ang pagpapatalsik. Yun na, impeach BP, no? So, ang natabunan yan na mga issue ay ang PhilHealth Fund. Nasaan na yung PhilHealth Fund na yan? Ang flood control, ang Maharlika Investment Fund, nasaan yan? Ang flood control fiasco na bago lang kitang-kita na ano na ang nangyari? Sino ang accountable? Tingnan nyo, natatabunan. Dahil sa impeachment, tingnan mo sa susunod, babalik sila dyan, impeach na yung BP Sara. Plunder daw, di ba? Nakita ko kanina sa news So, yan lang talaga ang ginagawa nila. Naku, napakahirap. Alam mo, ma-high blood ka sa kanila Kasi ayaw nilang ayusin. Gusto lang nilang magtakip-takip at mag-away-away. Why? Makikita nyo kung bakit. Gusto nila ng anarchy. Gusto ng gobyerno nag-admin ang anarchy. Dito, ang desire nila is magkaroon ng anarchy. Ang resulta naman, dahil sa pagtatalsik ang senaryo ng pagpapatalsik, yung taxpayers' money na sacrifice. Ginagamit, winawaldas ang taxpayers' money. Ngayon, tingnan mo ang senaryo. Martial law, revolutionary government, chacha. Sa tatlo na yan, kaya nga gusto nila magka-anarchy
para ma-declare nila ang martial law o revolutionary government. Iyan ang kanilang target kung bakit nila gustong magkaroon ng anarchy. Tinutulak nila tayo na magalit para magka-anarchy, mag-declare sila ng martial law o RevGov. Na itong Chacha naman, kung hindi naman nagkaroon ng anarchy, napatalsik, napakulong yung former president, napatalsik ang vice president, pwede na silang magchacha, wala nang kukontra. Meron na maging prime minister dyan, yung ambisyoso na maging prime minister na siya. Ang problema kasi dyan mamaya, i-explain natin yan. May problema kasi dyan sa politika at saka yung pinag-uusapan natin. So, natakpan yan ang kickbacks, incompetence, and lavish, yung lavish spending. Yung duran-duran, yung mga rosas na para malarina na dating ng pagsakay ng eroplano. So, Diyos ko, na yan tingnan nyo. Gusto nila remain in power, back to glory sila. Kasi sanay sila dun nung mga nakaraang panahon alam natin, nasa Malacanang sila for 20 years. Ngayon, nagpaayos sila dyan ng bahay pangarap, ginawa nila, may mga swimming pool na para bang titira na sila dyan forever. Na anong ibig sabihin yan? Is that not, hindi ba yan nagpapakita lang na ginagawa nila ang lahat ng ito para lang makapag-declare sila ng martial law of RevGov para manatili sila dyan sa pwesto, sa Malacanang? Naku, wag nyo na kaming lokohin wag nyong punuin ang mga tao, hindi na katulad dati. I'm reminding you, hindi na tulad dati because we already have social media now. Connected na ang lahat ng mga tao. Kung noon nagawa yon ni senior, ikaw junior, mahirapan ka ngayon. Kung magawa mo man, one day, pagsisihan mo ng todo yan. Pagsisihan mo ng todo. Kaya huwag ka na mag-attempt. Ang gawin mo na lang is itama mo lahat ng problema. Huwag ka mag-countenance ng mga insertions. Kasi doon sa insertions na yun, nagkaroon nga ng problema yung pinsan mo, pinapabayaan mo. Anong mangyari? Nagbinta tayo ng gold. Nagbinta ng gold, and then yung mga pera ng PhilHealth, kung saan-saan napunta, hindi natin na alam, yung MIC or Maharlika Investment Corporation, yung mga flood control project, kung saan-saan napunta. Kung ganyan ang ganyan tayo, yung ayuda ng ayuda tayo, ang lalabas sa atin is bankruptcy. Kasi unsustainable yung inyong ginagawa. Klarong-klaro, kahit sinong ekonomistang magsasabi, very unsustainable ang inyong ginagawa. Mapupunta tayo niyan sa bankruptcy. So anong mangyari pag nagkaroon tayo ng bankruptcy? Chaos. Magkagulo. Then hunger. Magkaroon ng gutom. Then magkaroon ng looting dyan. Gulo-gulo na yan. Then anarchy. So pag nagkaroon ng anarchy, worst case scenario, magkaroon tayo ng civil war. Hindi natin hinihingi. Pinapakita natin ang pwedeng maging sitwasyon. Kaya nga, ayusin. Now, adversary, ang Chinese Communist Party, anong mangyari? Abay, walk in the park. Easy invasion na lang. Easy invasion na lang tayo. 2, ang PIBA nila, forward as battle area, magagawa na nila dito. Dito na ang battleground. Why? Because mas gusto ni China na ang battleground, kung magkaroon man ng gera, is malayo sa China. Para ma-preserve nila ang kanilang economic gains. Yung kanilang mga infrastructures and facilities hindi masira. Na kahit magkaroon ng long war, ay patuloy lang sila mag-produce dun sa kanilang mga factory, sa kanilang mga manufacturing company. Mananalo sila kasi ang mga Chinese, kung mag-isip, long term. Hindi tulad sa atin, akala natin quick war yan. Hindi. Ang kalaban is long term yan. Kaya yan ang ating paghandaan. That is why, baka sabihin nyo, hindi, ito, ano na naman ito, naninira. Hindi naninira. Binibigyan kayo ng ideya. Binibigyan kayo ng ideya na ngayon, ang adversary, pag dito na sila, gagawin na tayong vassal state. At pag vassal state na tayo, ang next known is, ipagawa nila sa atin, is communism. Normally, kasi dyan nila na-control ang China So, gawin din tayong communism. So, kanino na ipahandle yan? Sa current administration? Di ba? Mag-isip tayo. Malaki ang tsansa talaga na makarating tayo dito sa ganitong sitwasyon. Ibigay ba nila ito sa armed forces? Mga armed forces, sa tingin nyo, ibigay sa inyo ito? Ang pulis, sa tingin nyo, ibigay sa inyo ang pamahalaan ng komunismo? Siyempre, ibigay nila yan sa CPP, NPA, NDF. At pag nahawakan niya ng CPP, NPA, NDF, ang gagawin nila is ang CPP, NPA ay mag-reorganize yan at magkaroon ng purging.
matutulad tayo doon sa Vietnam nung nanalo ang communist against the democratic country, the Democratic Party. So, ang daming mga Vietnamese refugee dito sa Pilipinas nung nangyari yon. Nagsitakasan sila kasi pinagpapatay, pinagpe-purging eh. At higit sa lahat, yung nangyari sa Cambodia, ganon din. And that is why, huwag tayong patulog-tulog. Mahirap kasi yan eh. Nagpapatulog-tulog tayo. Meron kasi dyan, eto sasabihin natin, yung mga uniform services. Nag-adapt kayo ng mga politiko sa inyong organization. Anong purpose nun? Kasi gusto nyong pakinabangan ang mga politikong yan. At yung mga politiko naman na nagpa-adapt sa inyo, gustong-gusto rin kasi magamit din ang inyong organization. So sasabihin nyo sa amin na apolitical kayo. Tapos sasabihin nyo, pagka nagpakita kami ng ganito, pinakita namin ang katotohanan, sasabihin nyo, may destabilization plot. Ginagawa nyong defense mechanism ang pagpapakita ng katotohanan dahil kayo nakikinabang. Ingat kayo dyan. Mag-ingat-ingat kayo dahil hindi kami tanga. Alam namin ang mga nangyayari dyan. So, anong mangyari dyan at the end? Communist state na tayo. Maging communist state na. Pag yan dumating tayo dyan. So, pag communist state, alam na, ang nakikinabang, ang CNN Political Syndicate. So, in the end, nakikita natin ito. Pag tuloy-tuloy lang ito, ang magiging victorious dito ay ang CNN Political Syndicate. So, kung yan ang gusto nyo mga kababayan, then go ahead. Wala tayong magawa. Okay, next. Detailed analysis, opinion assessment dito sa historical facts and arguments. Kasi maraming magsasabi niyan bakit ano ba talaga dapat? May problema tayo, marami. Kailangan ganito, peaceful, merong sabi drastic. So ipakita ko sa inyo para hindi kayo magda-drastic, hindi kayo, mapunta lang tayo sa tama. So this is just a detailed analysis, opinion assessment. Historical facts and argument facts. We are a young republic accordingly. Kasi noong 1946 lang tayo nakatikim talaga ng tunay na independence after ng World War II na binigay ni US sa atin. Ang goal natin dyan is to have a doctrine and discipline and the implementation, the strict implementation of both, no? Strict implementation of both doctrine and discipline. Kasi young republic tayo kaya nga hindi tayo maangat. So, wala na tayong time. We have to do something. So, ang argument is, who shall implement? Di ba? Sino mag-implement yan? Kasi sa ngayong sitwasyon natin, hirap tayo. Result. Accountability and due process. So, sino ba, pagdating sa ano kasi niyan, pag ang nag-implement niyan, dapat, ang accountability doon is dapat mataas. Ibig sabihin na hindi pwede, pag nagkamali, okay lang. Dapat may accountability talaga. Ang problema ngayon, ang situation natin is due process, nilagay natin sa ating batas. Hindi naman sinasabing mali yan. Maganda yan. Pero naging patas sana. Hindi yung batang ang mahirap na magnakaw ng pagkain para sa kanyang pamilya at sa sarili niya, kulong agad. Samantalang ang mayayaman, pag nakagawa ng krimen, kahit nakasagasa, nakapatay, magbayad lang ng piyansa kasi may lawyer, lusot dahil sa due process. Di ba? Tingnan nyo mabuti yan. Hindi naman dito pag baka may magawa tayo. Foreign political influence. Ang PACS, ang goal natin is self-reliance defense posture, and then comprehensive archipelagic defense concept. So, maganda yan. Ang argument, how about MDT at ang CCP? Kasi dito, eto kasi pag once pumabor ka sa administrasyon, ang sabi, maka-Amerikano ka. Pag pumabor ka dun sa kabila naman, sa OBP, maka-inchik ka. Ano ba itong nangyayari sa atin? Wala na ba tayong sariling paa dito sa Pilipinas? Wala na ba sariling identity? Sunod-sunuran na lang ba tayo dyan sa mga kano at o-inchik ba yan? Yan ang inyong ilagay sa isip. Kaya dapat meron talagang neutral na nakakaintindi na hindi ito para sa mga kano at hindi rin para sa mga inchik. Ang kailangan natin dito ang ating mga sarili. No? So, anong pwedeng gawin sa result niyan? I-revisit ang Mutual Defense Treaty. No? I-revisit nyo na. Sabihin nyo na pwede tayong gumamit ng EDCA sites anytime. Kaya nating gamitin ang Typhoon missiles. Dagdagan nyo pa ng kung ano pa dyan na magamit natin at our disposal. Iyon ang dapat ninyong gawin. Hindi yung namumuliti ka kayo dyan So, bilateral talks naman with China. Bakit?
pwede naman tayo magkaroon ng bilateral talk sa kanila habang nandito ang US na may MDT. Mas maganda ngayon eh. Ma-lower natin ang tension. Di ba? Parehas lang, pero i-revisit na talaga yung MDT na pwede natin gamitin. Ang missile. Ganyan ka decisive tayo. Hindi dapat na indecisive. Next, political system. Multi-party system kasi tayo eh. Ang goal natin is two-party system, dapat based on principle. Halimbawa, progressive and conservative party. Yon. Ang argument is, with current system, paano natin magawa yan? Multi-party tayo. Yung result is, di ba, ginawa na yung People's Initiative. Meron nga dyan, gusto gawing parliamentary. No? Para maging prime minister, di umano siya. Ito na lumalabas. Dito kasi sa political system natin, yung mga servicemen, may mga organization sila, ina-adapt itong mga politiko. At nung ma-adapt nila itong mga politiko, for what purpose? Para pakinabangan nila yung mga politiko. At ang mga politiko naman nagpapa-adapt para papakinabangan din nila ang organisasyon ng mga servicemen. Organization ng mga servicemen. So, paano mo masabi ngayon na hindi kayo, na apolitical kayo? Na wala kayong pinapaboran? Malay ba namin? Kaya nga, ayusin nyo yan. Wala kayong karapatan na magsabi-sabi na may destabilization plot na ganito dahil lang na pinakita namin ang aming opinion. You want to silence us through that defense mechanism of saying na destabilization plot, whatever. Kasi, kakutsaba na ninyo because of this adoption na yan kaya kung ako sa inyo, tumigil kayo dyan. Hindi kayo dapat nagsasalita dyan, lalo kayo sa uniform services. Mag-aano kayo ang manguna para magsabi ng ganyan, para patahimikin ang mga nagsasalita ng tama, ng mabuti, yung gustong ayusin ang bansa? Anong klase kayo? Yan na nga Yan ang naging problema. Next, cronyism, oligarchy. Dito dapat ang goal natin is to employ right people on the right job. No? Employ right people. Ang argument is, ang nangyari kasi, kahit sino, siguro pag naalis, for example, on 2028, nanalo itong BP tumakbo, nanalo. Di ba ang nilalagay niya lahat ng mga tao sa paligid niya, kahit ngayon, by virtue of trust and confidence, doon tayo nasira. We deprive our country of great people who can help our country grow. Why? Because of the trust and confidence Hindi mo kilala, hindi mo nilagay kahit gaano siya kagaling. Ayusin na natin yan. Alisin na yung trust and confidence. Gas-gas na yan. Yung trust and confidence na yan is ginagamit lang yan ng mga taong may balak magnakaw. May balak gumawa ng masama. Kasi gusto niya yung mga trust and confidence siya na pagtatakpan siya sa kanyang mga kalokohan, sa corruption, sa incompetence and everything. Yan po ang dapat nating ayusin. Then ang result niyan is magkaroon tayo dapat ng national skills inventory para alam natin kung saan ba ito. Dapat ganun sana. Kahit na umpisa natin by barangay, city, provincial, hanggang sa regional and then national. Hoarding, smuggling, drugs, yung PACs, yung goals natin dyan, protection of legitimate business. Kasi nasisira itong legitimate business dahil sa smuggling. And hoarding at the same time, nadadamay sila. So, argument is, incentivize legitimate businesses. Magbigay ng incentive, katulad ng, tax break ba yan o ano. Kasi kailangan din nila na ang result is, support businesses during financial crisis. Hindi puro ibigay natin lahat sa ayuda kasi lahat din, ang mga businessmen din, nagbabayad din yan ng tax So, supposed to be, pag mga ganyan, tinutulungan din natin sila, lahat makinabang. Hindi yung iwaldas natin sa ayuda para makontrol itong mga mahihirap natin ng mga kababayan. Hindi naman sinasabing hindi tayo magbigay. We have to give. Pero hindi ganyan, sobra talamak. Wala nang gusto magtrabaho meron akong maliit na negosyo Kumuha ako ng mga tao. Nung una, andun kami, masaya, okay. Dahan-dahan, iniwan ako ng 3. Ba't ako iniwan? Sabi ko, bakit sinabihan ako. Malaki kasi ang natatanggap namin doon sa Tupad, sa AIX, Ayuda, AKAP, na okay naman na, nabubuhay na kami. Ay putragis. Di pati negosyo ko tumba. Sino mo babantay? Nakita niyo mga kababayan? Dahil dyan sa ayuda na yan, nagiging unproductive tayo at nasisira ang ibang mga micro and small
entrepreneurs. Dahil walang gusto magtrabaho eh. Naghihintay na lang ng ayuda eh. Ayan ba ang gusto ng gobyerno? Yan ang nangyayari. Ako mismo ay, nako, nasara ko na lang yung aking negosyo dahil dyan. Hindi naman sa nagalit ako, pero sa totoo lang, ayusin nyo po yan. Mali po yung inyong ginagawa. Very unproductive. Tutulong tayo kung tutulong. Kami nga, kaya nga kami ng negosyo para makatulong sa aming mga kababayan, sa mga kapitbahay, kamag-anak. Pero iniwan na kami dahil nabubuhay naman na sila sa ayuda. Di ba? Yan ang problema. Na productive ba yon? Ayan na. So, goal. Accountability. No? Dito sa corruption and deception, dapat ang goal natin dito is accountability talaga. Pag may corruption, dapat they must be held accountable. If there are deception, hold them accountable. Argument. Repealing of lobbied laws. No, marami kasi mga lobbied laws diyan na nilalabi ng mga ginawa na ng mga syndicate na yan ng 3Gs. Dapat yan i-repeal. Pag sa tingin natin hindi paborable at hindi angkop sa atin, dapat baguhin. Then result. Productivity, no? Maging productive tayo. So next is volatile policies, yung politics. Masyadong volatile eh. Maganda na sana yung policy natin with regards sa WPS nung panahon ng former administration. Na inaano natin kumbaga kinakapa-kapa lang natin at nagpapalakas tayo. Kung hinintay natin na naging self-reliance defense posture na tayo bago tayo umasta ng kaya natin na active defense, wala sana tayong problema. Pero ngayon ang laki ng problema natin. Yan na nga So, volatile policies, anong kailangan? Baseline and balancing situation. Ibig sabihin, may baseline tayo. Kahit anong mangyari, may baseline doon sa doctrine. And then, yung balancing situation is yung situation na nangyayari. Ano bang sitwasyon ngayon? Ito. So, we have to balance with that. And then, lagi nating ilagay sa isip yung doctrine din ng adversary. Kasi ang tinitingnan lang natin, yung doctrine natin, gusto natin gawin. Kung anong situation, nagre-react lang tayo. Wala tayong graphs, sound graphs doon sa doctrine ng adversary. Killed tayo. Sabi nga ni Sun Tzu sabi niya, if you know yourself, di ba? Ang problema sa atin, we only know ourselves, but we do not know the enemy. How can you win a battle? Yun ang problemang malaki. So next is argument. Doctrinal, tactical, discretion. So ibig sabihin, pag may usapan with regards to policy, international policy, dapat sa doctrine muna natin titingnan. Then, titingnan natin ang tactics ng kabila. Ang doctrine naman sa kabila, yung taktika nila. Bago gagawin ng leader natin yung discretion yan. Last dapat ang discretion. So, siguro ganyan naman ang nangyayari, pero medyo kulang tayo doon sa yung graphs natin, doon sa doctrine o taktika ng adversary. Yun ang kailangan natin malaman. Result, dapat well-researched, then kung well-researched yan, well-planned, before dumating tayo sa decision point. So, yan yung ating historical facts, yan ang wala sa atin. So, anong end state niyan? Who is or is the best in the best position with credibility, expertise, efficiency, and moral ascendancy to do this job? O, yan ang question. Sino ang may pinaka-the best position na may kredibilidad, expertise, efficiency, at moral ascendancy para gawin ang trabahong ito na pinakita natin ngayon? So, yan ang question. Tingnan natin. Who is the best choice to run our country? So, political choices. Tingnan, political choices yan kasi sila naman talaga nagpapatakbo. OP, OBP, CNN political allies, bad capitalist political allies. Yan sila ang nasa politika Wala naman ng iba. So, tingnan natin. Choosing the lesser evil. Ito yung principle of choosing the lesser evil. Detailed analysis, opinion assessment. So, yung credibility. Dito sa OP, yung credibility niya medyo nawindang ito dahil doon sa drugs issue. No? Issue lang naman yon, pero kahit paano naka-ano sa kanyang credibility. Tapos yung corruption issue ngayon sa government na flood control projects, hindi niya pinaimbestigahan. So there seems to be countenancing. Dapat pinunahan niya na napaimbestigahan. So yan na nga, countenancing, no? Incompetence kasi medyo maraming yung nangyari sa
sa Bagyong Christine and then sa WPS and everything else na ganyan na hindi nakokontrol yung mga pangyayari. And 5 is yung moral ascendancy. Dahil dyan nagkaroon siya ng problema sa moral ascendancy. Then dito naman sa OBP, yung credibility niya rin dahil dito sa confidential fund. And OBP corruption issue, yun na nga sa confidential fund issue na ngayon inimbestigahan diyan sa Quadcom, sa House. So, yung statemanship issue din na marami din, may mga nagsasabi din na hindi statesman. So, ano pa? So, wala na. So, dito naman sa CNN, political allies, no? Yung credibility din dahil communism yan eh. Communist Party of the Philippines na nga yan eh. So, violent armed struggle nila. Sigurado, dahil violent armed struggle yan, later on, pag sila ang nakahawak yan, talagang purging ang mangyayari dyan. Then, paneling funds, no? Pinapanel nila yung funds to support yung kanilang armed struggle and political struggle. Yun yung isa dyan. Then, countenancing din ng Resolution 10. No? Nag-countenance sila ng Resolution 10 eh. Iyan ang hindi maganda. So, CCP invasion, maging vassal state tayo, yun ang kanilang hinihintay din. Na pag nangyari yan, automatic silang hahawak sa ating bansa. So, yung bad capitalist naman, na political allies, eto rin ang gusto nila. So, yung tatlo na yan, yung mga 3Gs, 3 giant syndicates, credibility din yan eh. Alam naman natin, more on illegal ang ginagawa. So, illegal activities, narco state, kasi nandyan ang drug syndicate. Then, monopolized resources, mahilig sila mag-monopolize yan. Then, inequality talaga. Pagka once pinahawak mo ang bansa sa mga bad capitalists, talagang inequality ang lalabas. So, masahol pa sa komunismo. Okay? Kasi ang mahirap, lalong naghihirap, ang mayaman, lalong yumayaman. So, ano natin dito? If we want to make a change, make sure it is real change. No? So, tingnan natin. Again, OP. Pag OP ang pinili natin, kasi choosing the lesser evil, pag yung nasa administration ngayon, yung OP ang pipiliin natin na mamuno, kasi nandyan naman na siya eh. Wala naman tayong magawa. Let's support, no? Kaya lang, dahil sa ginagawa nila ngayon na investigation against their political opponents, ang nangyari, we are estimating the DDS with 25 million. Na disgruntled, galit dito sa OP. Bakit? Kasi nakikita nila, hinaharas mo yung kanilang kakampi eh. Kung hindi nyo ba naman hinaras yan, may unit team kayo dyan, wala sana tayong problema. Hindi nyo ba naisip yan? So, we are estimating only, although 32 million ang bumoto dyan sa BP, we are estimating 25 million. That's the conservative of it. Conservative estimate. Hindi ito estimate lang to, conservative estimate. So, yung communist, yung CNN, CPP, NPA, NDF, and political allies, mga 1 million din yan or lesser. So, madadagdagin yan. Kalaban yan sa OP. Ngayon lang yan sila nakipag-join sa'yo dyan. Later on, kakagatin ka rin yan. So, 3, yung neutral and conservative, mga 10 million yan. Sila yung mga nandyan sa religious sector at saka middle class. Sila yung nandyan. So, tingnan na nga natin kung ilan ang pwedeng estimation natin, nasa 36 million. Kung sa religious sect, meron pang 4 million, sabihin mo na 40 million ang kalaban ngayon ng OP. Ang disgruntled against the OP. Imagine nyo na yan. Pero kung makipag-ayos na kayo dyan, makukuha nyo yung 25 million. And then, baka itong mga neutral and conservative, makukuha nyo pa. So, makukuha nyo ang 35 million. Ganyan dapat nang isip. Dapat ganito kaklaro ang kanilang ginagawa. So, kung ilagay din natin, if we choose the OBP, ito wala itong pinapakita natin. Ito yung tinatawag na logical rationale. Yung rationale kung sakaling ang movement natin sa ating lipunan ay ganito. Kung pipiliin ay OBP, sino ang makakalaban niya? Si Loyalist at saka ang Yellow. Ilan yan? Estimated 20 million yan. Diba? Si Loyalist at Yellow. 20 million yan, estimated. Now, si CNN, kasama din yan. Galit din yan. So, more or less, 1 million din yan. 21 na. Diba? Si Bad Capitalist, yung 3G Syndicate, sabihin na natin, kahit kukunti yan, sabihin natin 21 million, mga 21 million plus lang. Hindi umabot ng 22, pero ang malaking problema dyan ng OBP is yung 3G financial machineries. Grabe ang pera nila dyan. Kasi nandyan yung mga bad capitalists. So, magulo pa rin. Kahit ibigay mo yan sa OBP, meron pa rin 21 million plus na disgruntled.
Nakita nyo na, kung sa kabila, sa OP, 40 million, sa kabila, mga 21. Sabi natin 22. 22 million ang disgruntled. Kukunti ba yung 22 million? Sa OP, kukunti ba yung 40 million? Sa OBP, kukunti ba yung sa OP, kukunti ba yung 40 million na against you? Sa OBP, kung ang OBP ang ilagay, kukunti ba ang 22 million na against you? Di ba? So CNN, political allies nito. So armed forces ang kalaban niya una, ang MUP, 1 million, sabihin natin, pati ang families. So DDS, loyalists, bad capitalists, di ba? Siyempre kasama, hindi natin alam ang yellow, kung papabor, pagdating sa CNN and allies, hindi natin alam. So tingnan nyo, ang neutral and conservative, religious, middle class, so mga ilan kaya yan? If we have 25 million DDS, loyalists 10 million, ilan na yon? 35 plus neutral 10 million, 45 plus religious sector 55. Hindi pwede talaga ang CNN. So tingnan natin ang mga bad capitalists, political allies nila, kasi nandiyan na rin sila eh. Ang mga bad capitalists, meron na rin sila. MUP galit sa kanila, DDS, loyalist, CNN. Then neutral conservative galit din yan. So religious middle class. So huwag na nating hintayin na makorap pa ng mga bad capitalism and political allies itong ating MUP. Pag hinintay natin na mangyari yan, wala na talagang mangyari sa atin. Katay na tayo lahat. So, ngayon pa lang, meron tayong pwedeng gawin. Dapat may gagawin, sana. Na hindi natin alam eh. Paano yan? So, ito pinakita ko lang ha. I have no intention of saying na ganito or whatever. Pinapakita natin kung anong pwedeng mangyari. Now, in an interview with SMNI, napanood natin yan, FPRRD shares an opinion. Opinion lang naman niya, hindi man niya sinabi na nanawagan, hindi. Nag-share lang siya ng opinion na sa lahat ng problema na yan, the solution to those problems is a military takeover. Sinabi niya yan, panoorin niyo yun sa interview niya once dyan sa SMNI. He was not calling. Hindi niya tinatawagan ang hindi siya nag-incite, hindi siya nag-instigate. Ang sabi niya lang sa opinion niya, para ma-solve ang problema ng bansa, pinaka-the best siguro is military takeover. Okay, so paano yun? Tingnan natin ang detailed analysis noon. Opinion assessment. If you will have a military takeover, magkaroon tayo ng removing and replacing a sitting leader. Marami tayong matatanggal dyan, mga leaders, kung ganun yun. Hindi lang ang pinakamataas, kundi pangalawa, pangatlo, hanggang saan yan, matatanggal yan. So, ano ang lessons learned dyan? Huwag tayong padalos-dalos kasi. So, ano ang lessons learned? O, pakita ko detailed analysis, opinion assessment sa lessons learned natin noong mga nakaraan. 1, by law. So, by law ang susundin natin, nandyan ang election and end of terms. No? May election, then end of term, natatanggal yung na-remove o na-replace ang mga leader. Pangalawa is impeachment. Pag may nakitang hindi maganda, impeach. At ang pangatlo, ginawa na yan, people power. So, people power, di ba? Nangyari yan. Pero anong nangyari nung nagka-people power? Ito na, people power. Sa people power, EDSA 1, ang nangyari, ang military una nag-initiate. Tapos sinuportahan ng mga tao. So, people support. No? Military una, then nagkaroon ng people support. Sa EDSA 2, mga people muna ang gumalaw, tapos nagkaroon ng military support. So, baliktad, no? Nakita nyo, Yan yun. Yan yung nangyari. Ngayon, hindi yan huminto dyan. Kasi, na-addict yata yung mga tao sa EDSA na yan. Hindi rin maganda. Nagkaroon ng EDSA 3, nagkaroon ng EDSA 4, failed ang mga yon. Nakita nyo po, di ba? Failed. So, coup and mutiny. Nagkaroon ng coup d'etat and mutiny noon. Noong 1987 and 89, ang isa ay naging senator. Yung iba, kine-claim nila na sila ay nagamit. So tingnan nyo may nagsisi, nagamit daw. Okay. Noong 2003 and 2004, mutiny, abay isa rin ulit naging senator. At ang iba naman sa kanila, ay kine-claim ay nagamit sila. So di ba, nakita natin yan. It is part of our history. No, ngayon, yun inyong sinasabi dyan. Tingnan natin. There is a saying, 1 is enough, 2 is too much, 3 is stupidity. Diba? Nagawa mo na minsan. Pangalawa, 1 is enough, 2 is too much, 3 is stupidity.
Di ba? Yan naman ang klarong istorya dyan. Ha? Kung i-debate nyo ako dyan, then etong sinabi ni Einstein, baka gusto nyo ring i-debate. Doing the same thing over and over again and expecting different result is stupidity. Now, genius siya si Einstein. Kinote ko lang siya na ngayon kung hindi kayo pabor sa sinabi ko, abay, i-debate nyo si Einstein. Si Einstein yung i-debate nyo. So, tingnan nyo ha. Despite having two successful people power, our people never learned to unite. And our country remains poor. Ibig sabihin, dalawa ng people power dumaan, hindi pa rin natuto ang taong bayan para mag-unite at ang bansa nating nanatiling mahirap. Nakita nyo kung gusto nyong gawin yan? Di ba? So pag-isipang mabuti, hindi ganyan. Kasi pwede naman sigurong ayusin. And that is why, ang gusto namin lagi is ayusin, unite. Kasi meron tayong problemang dumadating. Yun yung point natin. Pero kung hindi na talaga madala, dahil very stubborn na yung tinatawag nating deceitful and corrupt politician na the syndicate of deceitful and corrupt politicians, ayaw talaga magpadala, gusto talaga, magsulsul talaga sa tao na ganito na ganyan. Kasi nakikita natin, ang isang leader natin is medyo may magandang puso pa naman eh. Pero mukhang mayroon talagang nagtutulak sa likuran niyan eh. Kaya tuloy tayo napupunta dyan sa masamang sitwasyon. So ano ang isa pa na hindi natin na-explore? Na sa tingin natin, eto kung may manonood na lawyer o attorney, please correct me if I'm wrong, no? Please correct me if I'm wrong. Ano lang naman ito is detailed analysis, opinion, assessment lang naman. Hindi ito ang perfect, hindi ito ang full truth, pero nakita nyo, this is a detailed analysis, opinion, and assessment. This is just a sharing para naman maintindihan natin ang sitwasyon natin. So ano pa ang isa na pwede? Other method. Anong other method? Now I'm asking lawyers, tama ba ito? People's Initiative. Calling for military caretaker revolutionary government with People's Advisory Council or PAC. So this is ano lang kung hindi pwede sa bylaw kasi hindi pwede ma-impeach. Wala pang eleksyon. Ang people power ay ganitong nangyari, ang coup ay ganyan nangyari. Meron pa bang ibang method? Ito ba ay pwede? Ang method na ito, People's Initiative, calling for military caretaker revolutionary government with People's Advisory Council. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Baka gagamitin ng political opponents ang kanilang political capital at gagamitin papunta dito sa People's Initiative na ito to calling for the military caretaker revolutionary government. And this is the most dangerous course of action para sa nasa administration. So, tingnan nyo mabuti. Kasi gusto natin magka-unite tayo. Pero kung dyan tayo darating, wala tayong magawa. Yan ang nakikita lang namin. I'm just saying, this is just an analysis, no? So, sabi nga ni Mark Cuban says, everybody's chasing power and nothing will give you more power than military and AI. So, ibig sabihin, sabi nga niya, we have the power but we don't have the will. May power tayo pero wala tayong will. If we want change, we must have the willpower to act because only by doing can we achieve change. So, pag gumalaw ka, may change talaga. So, ano yan? So, ito yung sinasabi natin kanina. Military caretaker government, no? Ipakita natin, analysis lang naman din ito. So, People's Initiative, ang una. Pagkatapos ng People's Initiative, call for military caretaker government. Yan ang kanilang i-call. And with People's Advisory Council. Granting analysis lang ito. Hindi tayo nananawagan. This is just an analysis. So, this will be a minimum of 1 year and a maximum of 3 years. Ibig sabihin, hahawakan lang ng military caretaker government with People's Advisory Council ang pamahalaan within 1 year, minimum of 1 year and a maximum of 3 years. So, anong mangyari sa People's Advisory Council? Yung PAC. Yan yun lahat. So, lahat yung mga retired o mga expert, yung sinasabi natin putting the right person on the right job, sila yung nasa People's Advisory Council para ayusin yung mga department na yan. Para maayos. Cleansing. And then, siyempre, papasukan din yan ng mga tropa ng mga military na magaling sa computer and everything mag-manage, pero under sila ng People's Advisory Council. Yung mga ganon yan, no? Kumbaga, hindi naman meron pa ring check and balance. Hindi total. So, anong next? Yung president, yung press and BP, there will be a press and BP in waiting. So, it depends kung sasabihin nitong MCG with PAC, military caretaker government and People's Advisory Council na within 1 year lang,
then baka pwedeng ibalik yung presidente ulit doon kasi tapos na okay na, clean na. Ganun lang, no? Pag sinabing 2 years or 3 years, hindi na pwede. So, tatakbo na lang sila ulit sa eleksyon. Yun yung, so it depends. And then, baka pwede nang gumawa ng new constitution or laws. Alisin na yung mga batas na hindi na angko para sa atin. No? And then, ito naman, sinasabi ko, this is just a detailed analysis, opinion, assessment. I am not calling for this. But this is my detailed analysis, opinion, kung bakit nasabi ni former President na ang opinion niya, ang makapagpaayos sa ating bansa ay ang military takeover. Pero naglagay ako ng analysis na hindi pwede pure military takeover because we still need the People's Advisory Council, yung civilian government, na hand in hand with that. That is my own point of view. Doon sa sinabi niyang, sa opinion niya. Okay? Opinion lang. Hindi naman ito na nananawagan. Ano naman kayo dyan, ha? Medyo kikiliti na naman ang inyong mga utak dyan. hindi po nananawagan. This is just a detailed analysis, opinion, assessment. Kung open-minded po kayo, may makukuha po kayong idea dito at magagamit po ninyo. Both the administration and the opposition. Okay? Okay, so para sa ikabubuti lang naman ng bansa. So, balik natin. Ito, detailed analysis, opinion, assessment, the trans forces, the threat and risk assessment on national security situation from open reports of current events sources. Diyan lang nanggaling ang ating diyan lang umiikot. Ibig sabihin, this is the threat and risk assessment on national security situation from open reports of current events sources, the trans forces. So, let's see. This is the small picture. Balikan natin, And this is the big picture now. Yan na yung kanina, pinakita natin. Corruption, hoarding, inflation, drugs, crimes, the South China Sea, West Philippine Sea issue, yung administration, at saka political game plan ng political opponents. Pero ang hindi natin nakita ang bad capitalist. So pinakita na natin kanina. So ito na yung big picture, Bad capitalist, nandyan si elitists, cronies, oligarchs, smugglers, hoarders, drug syndicate. Ang kanilang intention nila is seize economic and political control of the society. Ngayon, dito sa admin, nandyan ang bureaucracy, nandyan ang political butterflies. No? So, ang target nila dyan is to destroy political rivals, which is nangyayari. Then, eto si communist left, ang gusto nito is seize political power. Dalawa ang kanyang pwedeng gawin. Join political struggle, nasa political struggle siya ngayon, yung pinakita natin na naglaylo siya pagdating doon sa armed struggle, pero pinalakas niya ang kanyang political struggle. Or, he is waiting na darating yung invasion ng China sa atin, sila ang makinabang. So, ang political rivals naman is, nakikita natin, lalaban din yan. Hindi natin alam kung paano nila gawin. Pero sana, magkaayos tayo. Kasi may malaking problemang hinaharap ang ating bansa. Eto na. There seems to be an unholy alliance of the MB, CNN, and bad capitalists, hell-bent in destroying the image of all credible political figures, including the armed forces, police, GRP, including GRP, government and public officials, so they can take power with the people's support in 2025 to 2028 timeline. Kung nakikita nyo, nasira na nila ang image ng administration for countenancing, no? Yung mga corruption and everything, gustong-gusto ito ng left Why? Because sila ang babango So, in fact, while the GRP and the armed forces focus its efforts to the WPS, the cunning left and CNN is seemingly sacrificing its armed group in the fields of battle to portray the armed forces as verdugo and to appear defeated, weakened and inconsequential. Why? So it can conceal and achieve its true intentions on the fields of politics unhampered. Actually, nagmaneuver lang sila mula sa armed struggle papunta sa political struggle. So para makita na weakened and inconsequential sila, gaya ng kiniklaim natin, ayaw nilang gumalaw muna ang kanilang armed struggle. Dito sila sa political. Na pag dumating, halimbawa, magulo na masyado, ang mga tao, yung swing ng popular support na punta sa kanila, panalo sila, katay tayo lahat. Fine. Kasi ang inyong pag-iisip is iba Hindi ninyo tinitingnan ang katotohanan. Ang gusto nyo lang isipin na pag nagbibigay ng ganyang klaseng idea, masama na dahil tinatamaan kayo. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. So, with their alliances, they are all out to destroy all other credible political figures to include the armed forces, police, GRP, so they can take power in government with the people's support
in 2025 to 2028 timeline, yung pinakita nating timeline. So lumalabas na sila na lang ngayon ang may malasakit para sa ating mga kababayan dahil kine-question nila ang corruption, kine-question nila ang mga nangyayaring incompetence and everything. So lumalabas na sila ang bumabango sa ating mga kababayan, no? At hindi na natin nakita ang tunay nilang intensyon at ang tunay nilang kulay because nakikita natin ang kanila na lang ginagawa ngayon na pagmamalasakit sa bayan. So lumalabas na nagkakaroon na tayo ng perfect political storm. Yun ang ating gustong iparating, hindi sa ano paman. So may solusyon ba dyan? Yes, ang solution is yung pinakita natin kanina, malamang para maging patas sa lahat. Kasi kung alisin mo yung isa at palitan mo ng isa, yung pinakita ko alisin mo yung nasa OP. Ang kontra niya is kasi may kalaban siya na almost 40 million, yung DDS or whatever, no supporters. Pagdating naman kung ilagay mo ang OBP, ang BP, may kontra din marami din kalaban. Almost 20 million din, 22 million. Na pagdating naman sa maraming problema kaya kung gusto natin i-unite, siguro, ang pinaka-the best is ito. Yun naman is, analysis lang. PI, People's Initiative, Military Caretaker Government with PAC. This is just a detailed analysis ng ating mga sitwasyon ngayon na nangyayari. Hindi po kami nanawagan, kinaklaro ko po, hindi po tayo nananawagan ng ganyan. What we are trying to say is this is a study na pinapakita namin sa inyo na nangyayari sa atin ngayon at itong pwedeng mangyari sa atin. Okay? So, greetings to the following. Makabayan Metran TV. Hello, Sir Bukay. Magandang hapon po. Filipino Guerrilla Forces TV ng ating pinakamatikas at magiting na Supremo General Dado Enrique. Sir, magandang hapon. General's Viewpoint. Ang kanya din yan, no? Kay General's Viewpoint pala kay Sir Johnny Macanas. And then itong isa pa yung Pinoy Survivor, no? Kay kay Sir Dado Dado Enrique. So, nice nating batiin. Magandang hapon, Ma'am Lynn Firm, The Sentinel, Ma'am Lorna Edil, Ging Fu, Felix Awit, Arnulfo Sirivan, Lili Dasa, Marvin Rosalado, Annalyn Castillo, Ma'am, Melvin Manalo, Roy Aberit, Maria Socorro Mejia, Leandro Sularta, Aquilino Jr. Juanites, ano pa ba? Si Kuya Rosby, Agrihabi TV, Mel Pacabagua, Jose Aquino, Lionheart, Pase Construction TV, YT, Taurus, La Arnisiba TV, watching from Hong Kong, Bicolano Makulit, na nandun daw siya ngayon sa sa Ilocos ba o sa La Union. Jose Benito, Sita Espinola, Ma'am, Alan Aranes, sir, diyan sa sa Qatar. Marcela Cacas, Tess Gige, Nori Sakaguchi na nasa Japan, Ma'am, magandang hapon sa inyo. Cledelio Nakano, Leoncia Amarilla, Ma'am, Sir Daniel Baculio, Maria Sanchez, Ma'am Maria, magandang hapon. Marcel Katakutan, Nixon 2005, Sir Orlando Sabala, diyan sa Australia, sir, magandang hapon. Noel de los Santos, Ma'am Maridon from Arizona, Red Hat, Maria Velasco, Rizal Di Bahamonde, Juanito Domingo, Calmado Playlist, Trexie Garcia, Roseby from Egypt, Ma'am Roseby, baka nakauwi na ito si Ma'am Roseby siguro, Cecilia Provido, Natalie Querubines, The Right Stuff, Ma'am Queenie Gulyam, Ma'am Arceli Calvo, William Nakita, Edwin Marshall, Ebnash, Mila Sumailo, Ma'am Mila Sumailo, Gloria Takeda, heart po sa inyong lahat. So ito, basahin natin ang ilan pa para medyo sayang naman ang pagkakataon na nandito na rin lang. Yun lang latest yung lang latest ang mabasa ko na nanood o nag-comment doon sa latest na natin na walang transpat at latest na content. Si Ma'am Nori Sakaguchi, of course. Si Master Vlogs, mga kabalbalan. Okay, Master Vlogs sa mga kabalbalan. Okay, magandang hapon sa iyo. John Alvin Castino. Sir John Alvin, magandang hapon. Gingpu, Leia Conchada. Ma'am Leia Conchada, abolish na yung Congress. Hindi po pwede, ma'am, kasi nasa patas po yan. Tingnan natin,
My Love ni Commander Bukay. Maraming sinabi si Ma'am My Love dito ni Commander Bukay. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Hindi ko nabasahin ha. Kailangan na maisalba ang country natin. Kaya mga kababayan, tulong-tulong tayo. Good comment. Ma'am Gloria Kugan. Kuugan ba to? Ma'am Gloria Kuugan? Kugan. Okay, magandang hapon, ma'am. Jeronimo Boy, Copasos. Okay, magandang hapon sa inyo, sir. Rosario Borsat. Magandang hapon po. Si Sir Manny Mercado, magandang hapon. Armando Cagape, Sir Armando, magandang hapon. Si Didor, D, tapos Dor, yung pinto. Okay, magandang hapon. Maria Socorro Mejia, Ma'am Maria, magandang hapon po. Si Nelson Registrado, Sir Nelson,